Amen. Lahat po ng papuri at pagsamba sa ating amang Diyos na nasa langit. At nagpapasalamat pong muli ako sa presensya ng bawat isa, ay Ate Ana, Sweet Mary, Sis Mai, Sis Karen, Sis Maridel, Sis Maria, at Chang Emily. Good morning po sa bawat isa. Napakabuti ng Diyos, at tayo ay kanya muling ginising. At maraming salamat po kay Brother Paz at kay Sweet Mary sa pag-alay sa atin ng napakagandang awitin para sa Panginoon. They led us to worship song na tunay nga po na nararapat papurihan ang ating amang nasa langit. Amen. Tayo po ay pangungunahan ngayon ng ating kapatid na si Ate Ana sa panalangin. Maraming salamat po. Amen po, amen. Hallelujah. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa araw na to. Nalangin po tayo. O Panginoong Diyos, maraming pong salamat, Panginoon ng God, sa magandang umagang ito, Panginoon. Salamat po sa pagising niyo po sa aming Panginoon ng God upang makarinig kami ng iyong banal na salita. Salamat po sa bagong pag-asa, Panginoon, O Lord. Dahil sa iyong mga salita, Panginoon, lamang kami umaasa, Panginoon, sa araw-araw ng aming buhay, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Itinataas ka namin, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon, lalo na sa aming mga gawain, Panginoon, O Lord God, na dapat na ikaw ay pasalamatan. Panginoon, salamat, Panginoon. Salamat din po sa pagpapatawad, Panginoon, sa aming mga kasalanan, Panginoon, O Lord God. Lord, andito kami uli, Panginoon, upang pagsaluhan ng iyong salita, Panginoon, O Lord God. Naway buksan niyo pang aming puso at isipan, Panginoon. Linisin niyo po, Panginoon, O Lord God, upang maunawaan namin, Panginoon, at maisabuhay namin ang iyong banal na salita, Panginoon, na iyong ibibigay ngayon. Lord, ang taong magbabahagi ng iyong salita, Panginoon, Lord, ay gabayan ng iyong banal na espiritu, Panginoon. Gamitin niyo po ang kanyang mga labi, Panginoon. At alisin niyo po ang mga hadlang upang siya makapagsalita, Panginoon, maipahayag niya ng maayos, Panginoon, na galing sa puso po niya, Panginoon. Maraming pong salamat sa araw na ito. Salamat po sa bagong pag-asa, Panginoon, O Lord God. Salamat po sa banal na espiritu na laging nagagabay sa amin sa araw-araw. Salamat din po, Ama, dahil sa yung mga banal na salita, Panginoon, O Lord God, ay ang kalakasan na nararamdaman namin ngayon, nararanasan namin ngayon ang kaligayahan at pag-asa, Panginoon. Maraming pong salamat, Ama. Naway, sa gawain ito, Panginoon, nandiyan ka sa kalagitnaan namin, Panginoon, O Lord God. Maraming pa salamat, Ama. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Ayan po. Maraming salamat, Ate Ana, preparing our hearts. Although sa worship pa lang, na inihanda na ng Banal na Espiritu ang ating mga puso. At ikaw rin po, ginamit ng Panginoon, Ate Ana, to prepare our hearts also and open up to be ready to receive the Word of God for today. Amen po. Atin na pong i-welcome ang ating speaker for today sa ating bago pong topic na uumpisahan. Maraming salamat po sa ating mga kapatiran na for 28 days natapos na po natin ang ating morning devo topic na Living a New Life with Christ. And I believe na lahat po tayo nagkaroon ng lakas, nagabayan at na-inspired at nagkaroon talaga ng courage to really live a new life with Christ. At ngayon naman po, uumpisahan natin ang topic natin ngayon, the works and wonders of God in our lives. Yes, now that we are really a disciple of God, His follower, and we are living a new life with Him, and now, eto naman po, atin pong i-experience sarili nating testimony, ang good and works of and wonders of God in our lives and extended po sa ibang tao. Atin po itong pag-aralan kung papano. Amen? At uumpisahan po ito ngayon sa atin ni Ate Lily. Amen. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos.
Amen. Praise God. Salamat po muli sa opportunity. Salamat po Sis Gwen. Salamat po sa prayers and sa worship po nag-lead sa atin sa Brother Park, Sis Mary Grace. At sa bawat isa po, sa araw na ito, ang papuri ay nasa Kanya. Kaya lang maitaas siya ang bida po sa gawain ito. Ang papuri nararapat para sa Kanya po. Hindi para sa atin, ang sa Kanya lamang. Kaya, salamat po sa opportunity na makapagbahagi muli sa araw na ito. Busy man tayo, lahat ang bawat isa. Pero God, nakatingin si God sa puso ng bawat isa. Lahat, at sa prayer po kanina, receive na po na ang lahat ng ipapahayag ng Panginoon ngayon ay itatanim niya sa puso at isipan natin. Sa kabila ng ating pagkabisi, ilang mga nanay po, pero andyan siya. Ang banal na Espiritu po ang gagayad sa atin. Yan, salamat po sa bago nating topic, Works and Wonders of God. Can we still experience them? Ang pagkilos po, ang mga gawa at kababalaghan o kagilag-gilalas na gawa ng Diyos. Nararanasan ba natin to o naranasan na natin dito ba? About sa ating mga nananampalataya, kung tayo ay tumanggap ng biyaya ng Diyos at ang pagtuloy natin ay ito isang biyaya sa atin na kagilag-gilalas. Ano po? Isa itong wonders, kabalaghan. Ano po? Na pagpapala ng Diyos sa atin. Dahil ang salita ng Diyos, kapag hindi natin maunawaan, o parang hindi tumatanim sa ating mga puso at isipan, walang nababago. Parang wala pong wonders na nangyayari. Pero pag ito po ay nagmanifest sa ating buhay at talagang mahiwagan sa salita ng Diyos, malalaman natin yan, ang pagilag-gilalas na kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Habang tayo lumalakad sa presensya ng Panginoon, makikita natin yung pagkilos niya sa pangalan ni Kristo. Ano po? Tayo ang iingatan, sasamahan, gagabayan at sa pangalan ni Kristo. Amen po. Ayan. Sa araw na ito po ang ating passage for today ay unahin ko na po sa Gawa 4:30 sa New Testament po. Ito po, SND po. SND po ang Biblia na ano po. Ito po, sa nakalagay po dito. Iunat mo ang iyong kamay upang mapagaling at ang mga tanda at ang mga kamanghamanghang gawa ay mangyari sa pamagitan ng iyong banal na anak na si Jesus. At sa English po, stretch out your hand to heal and perform signs and wonders through the name of your holy servant, Jesus. Sa iba pong, sa SND, ASND po. Sa ibang version po, iba po ang, hindi iuna, pakita mo ang iyong kapangyarihan. Yun po yung nakalagay doon. Ayun po. Ito po, ito ay panalangin ng mananampalataya. Sina Pedro at Juan at ang mga mananampalataya. Bakit po sila nanalangin? Grabe po yung panalangin nila dito. Dahil ang mga apostol po, mga mananampalataya noon, ay naharap sa matinding pagsubok. Kaya ganun na lang panalangin nila. Sila ay dumadaan sa pag-uusig. Kaya sa kanilang pananampalataya kay Jesus Christ. Kaya sila ay nanalangin sa Diyos ng ganito. Sa Gawa 4:30 po. Yun. Bakit nga ba? Ganun na lang yung kanilang panalangin at pagtitiwala sa Diyos. Dahil nasa pagsubok sila, kaya tingnan po natin, ano po ba yung pagsubok na pinagdadaanan nila? Tingnan po natin, para konting lang po tayo, balik po tayo sa istorya, para malaman natin kung bakit ganun na lang, hingi nila, pag-beg nila, iunat mo, ang kailangan nila ng tulong ng Panginoon, ang wonders, the work of God, yun ang kailangan nila, hindi nababagabag sila. Ayun po. Kahapon po, sino pong magkakaalala po, kahapon, it's a Pentecost Day. Ito po yung araw ng Pentecost Day, na kung saan, special day po ito, at kung saan ibinaba ang banal na Espiritu. Ito po yung pangako ng Diyos, ang pagbaba ng banal na Espiritu sa mga alagad, at sa mga sumasampalataya, na nakita nila kung paano kumilos ang banal na Espiritu nang bumaba ang banal na Espiritu sa kanila.
at talaga pong nagsalita sila ng iba't ibang wika. Natupad na ang pangako ng Diyos na kapag siya'y umakyat sa langit, ibibigay niya ang banal na Espiritu sa kanyang mga alagad. Para maisakatuparan, ang kanyang maipagpatuloy ang misyon ni Jesus Christ. Bakit siya bumaba dito sa lupa? Sabi nga dito, ang Diyos ay nangako, di ba, bibigyan niya ng banal na Espiritu para gabayan at tulungan tayo. Dahil alam niya, sabi nga niya, kung iniibig niyo ako, tutuparin niyo aking mga utos sa John 14:15, ibibigay niya ang diba? At ang banal na Espiritu ang patuloy na mag-iingat at magagabay sa atin. At bibigyan niya tayo ng eternal life sa John 3:16. Dito ipinakita ng Diyos ang kagilagilalas at kababalaghan sa pagkilos ng Holy Spirit. Lahat ay napuspos ang banal na Espiritu. Sa mga sumampalataya, sila'y nagsalita sa iba't ibang wika. Ito po, nung bumaba ang banal na Espiritu, nag-umpisa ang kababalaghan sa mga nananampalataya. Nagagawa din nila yung mga bagay na nagawa ni Yesu Cristo. At dahil dito, na ang daming taong nakasakit na manghang lahat. At dahil nakita nila ang mga mananampalataya nagsalita sa iba't ibang wika. Pero yung iba, ano pang sinabi sila? Ang ibang sinabi sa kinutya sila dahil sinabi, lasing lang yan, yung mga yan. Dahil lasing sa alat. Yun po yung nila. Pero hindi po. Dahil sa banal na Espiritu, kaya nagawa nila makapagsalita sa iba't ibang wika. Mga taga-Griego yan. Pero bakit nasasalita nila yung salita natin? Yun po yung nakita ng tao at namangha sila. Hindi nila alam, naunawaan kung ano mga nangyayari. Yun ang nagawa ng pagbaba na banal na Espiritu sa kanyang mga disipulo. At dahil dito, dahil puspos ang banal na Espiritu si Pedro, si Juan, si Pedro po ay nagpagaling ng isang lumpo, pulubing lumpo, na makikita pa natin sa Gawa 3, mula sa pagkasilang lumpo na po itong pulubing ito. At araw-araw, dinadala po ito papuntang templo at doon po nananalangin sina Pedro, mga mananampalataya. Habang pupunta sila para manalangin, humingi ng limpos ang pulubing lumpo. Ngunit sinabi ni Pedro, ano pa sinabi ni Pedro? Wala akong isang kusing. Ngunit ibibigay ko sa iyo kung anong mayroon ako. Sa pangalan ni Jesus Kristo, taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. At hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay. At upang tulungan tumayo, at biglang lumakas po. At gumaling ang pulubing lumpo. At ito'y naglakad. At ito po ay paluksong tumayo at nagsimulang naglakad. Yun po. Dahil dito, dahil sa nangyari, dahil sa nakagawa sila ng himala, at dahil sa mga nangyaring himala, kagilagilalas ang ginawa ng Panginoon sa buhay nila sa pagmamana ng banal na Espiritu, nagawa nila yung mga bagay na mga imposible ng mga disipulo. At nalaman ito ng mga punong pare, mga Saduceo, sa mga pinunong kapitan ng gwardiya sa templo. Sila'y dinakil. At ito po ay hinarap sila sa korte. Ito na po yung kaganapan sa Gawa 4 po, 4, dinakil po sila. Dahil hindi sila nalulugod sa ginawa ng mga disipulo. Iniahayag nila, ipinangangaral ng mga disipulo na si Kristo ay nabuhay na muli. Ibig sabihin nun, sa pangangaral nila sa pagkabuhay ni Kristo, ay may magkakaroon ng katotohanan na ito'y magpapatunay sa muling mabubuhay ang mga patay. Kaya hindi nila ito pinaniniwalaan na si Jesus Christ, hindi nila pinaniniwalaan ang Mesias, kaya walang muling pagkabuhay sa mga Saduceo. Kaya nga galit sila at ito dinakip nila. Dahil puspos ng banal na Espiritu si Pedro, ang mga mananampalataya, nagpahayag sila tungkol sa kaharian ng langit, ang muling pagkabuhay ni Kristo. Doon, at yung paggawa nila ng himala dahil sa tulong ng banal na Espiritu, nagalit ang mga punong pare at lumabag sila sa kanilang kautusan. Ang pagpapagaling nila ng bulag, nakita ito. Kaya andun na lang galit. Kaya andito sila ngayon. Ang panalangin nila dito, nasa matinding pagsubok sila. Iunat mo yung kamay upang mapagaling at ang mga tanda at mga gawa ay mangyari sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. Yung banal na
ay yung banal na anak na si Jesus. Sabi niya, pero anong napangyari po sa Gawa 4:31? Pabasa daw po sis din sa Gawa 4:31. Amen. 31. Gawa 4:31. Ang sabi po sa Gawa Sa 4:31, nung manalangin ang mga alagad, ang mga disipulo, ano po nakalagay dito sa Gawa? Basahin ko po. Tuloy po natin. Naririnig po ako? Opo. Okay, basahin natin. And when they had prayed, the place where they were assembled together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God with boldness. Amen. Salamat sa Diyos. Salamat sa kapurihan ng Diyos, sa kabutihan niya, sa katapatan niya, sa mga anak niya. Ano po? Ito yung tugon ng Panginoon. Agad niyang tinugon ang panalangin ng mga disipulo na nagtitiwala at sumasampalataya. Pagkatapos silang manalangin, nayanig ang dakong pinagtitipunan nila. Kumilos agad, nagpakita ng kagila-gilala ang kapangyarihan ng Diyos. Tinulungan niya ang mga anak niya, ang mga disipulo niya. At patuloy silang binigyan ng kapangyarihan Diyos sa mangaral at binigyan sila ng kapangyarihan ng mangaral ng buong tapang at gumawa ng mga tanda at kababalagan sa pamagitan ng pangalan ni Jesus at sila sa partikular sa pamagitan ng pag-uunlad ng kanyang kamay upang mapagaling ang mga may sakit. Ano po? Kaya andun po sa ang kapangyarihan ng kapag sinabi natin, di po ba kapag nagpapagaling tayong mga mananampalataya, andun po yung kapag mayroong may mga sakit, makikita natin, naglilihan di po ba tayo? Nililihan natin sila. At sa pangalan ni Kristo, andun yung pananampalataya natin, hindi sa kung sino, sa pangalan ni Kristo, mapapagaling ka, mapapalayas natin ang mga nasasanilan. Di po ba? Makakaya natin yun. Nangako ang Diyos na tayo man, sabi niya sa John, sabi nga sa John 14, John 14, 12:14, ang mga nagagawa ni Kristo ay magagawa din natin. Nakasulat po sa John 14:12 sa New Testament, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa at lalong dakilang magagawa kaysa rito ang mga gagawin niya sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Lahat ng mga sumasampalataya kay Kristo, ang magagawa ni Jesus Christ ay magagawa din daw natin. Activate our faith. Buhayin natin ang pananampalataya natin. Kailangan andun yung pananampalataya natin na magagawa sa pangalan ni Kristo. Ano po? Hapon, Pentecoste, mayroon po ba tayong naranasang nagila-gilala? Na pagkilos ng banal na Espiritu? Kahapon. Ano po? Tinawag ba natin ang banal na Espiritu? Pag nalitas ka sa araw na ito, nais natin maranasan ang pagkilos ng banal na Espiritu upang maranasan natin ang wonder work ni God. Ito ba? Sabay natin. Kapag walang banal na Espiritu, hindi natin magagawa ang mga bagay ng mga imposible. Dahil sabi nga, ang lahat ng bagay imposible sa taong may pananampalataya sa Diyos. Sa Mark 9:23, ano po? Ang lahat ng may pananampalataya, lahat ay magiging posible. Kaya salamat sa Diyos sa ating pananampalataya, sa atin at tayo, at sa pagtugon natin namin po. So, sa pagtugon natin, nagkaroon tayo ng pananampalataya, at ang pananampalataya kapag may ina-activate na po natin, yan, na ang kagila-gilanan sa pagkilos ng Diyos ay mararanasan natin. Kailangan na po natin gawin kapag tayo ay nasa pagsubok, kailangan natin manalangin. Ano po? Dahil ang bawat isa sa atin mananampalataya, may mga pagsubok tayo hinahanap at haharapin. Katulad ng mga apostol, maaring tayo ay dumaan sa pagsubok ng kahirapan, pag-uusig, kapighatian, rejection, kawalan, karamdaman, kamatayan, kalungkutan. Lahat mararanasan natin. Iba't ibang pagsubok ang pagdadaanan natin. Hindi lang mananampalataya. Maari ang rejection kapag tayo po ay napapahid ng salita ng Diyos. At yung persecution, pag-uusig, ano po,
Maaaring maranasan at naranasan na natin. At yung time na yun, ito po, hihingi tayo ng tulong sa ating Panginoon. O, ano nga pong sabi dito? Sasabihin natin sa Kanya, iunat mo ang iyong kamay. Iunat mo ang kamay sa kanila, Panginoon, upang maunawaan at maintindihan nila ang salita mo na inihahayag ko kung tayo po'y mananalangin at may nire-reach out tayo. Iunat mo ang iyong kamay, Panginoon. Sa pangalan mo, Kristo, gagaling ang mga kaibigan ko. Gagaling sila at mapapalaya sila sa kung saan sila alipin. Bakit po natin sasabihin sa pangalan ng Jesus? At kapag may dumating ba sa time natin na may karamdaman, ginamit ba natin itong faith, inactivate ba natin yung faith natin na, Lord, pagaling mo po siya. At tayo man, naranasan po ba natin sa sarili natin, Lord, pagaling mo po ako. Ang tinawag ba natin ay ating Panginoong Jesus, yung time na tayo ay nagkakaroon ng mga pagsubok, Hallelujah. karamdaman. Ako po'y naranasan ko po yan. In my own testimony po, talagang ako po ay nang sumakit ang tiyan ko, nakita ko kung paano pinagaling ako on the spot po. Sobra, akala ko po, pero nag-doubt po ako una, yung humingi pa ako ng tao talaga sa Panginoon. Pinaalala niya, anak, nandito ako. Magpapadala na po ako sa ambulance, pero sabi nga ng Diyos, anak, pinaalala ng banal na Espiritu, andito ako. At ako po'y dumapa sa kusina at humingi ako ng tulong, sa tulong yan, ng ating Panginoong Jesus. In Jesus' name, sa pangalan ni Kristo, ito po sabihan, sa pangalan ni Kristo, ano po, kailangan po, lagi natin ibabanggitin sa pangalan ni Kristo. Yan mapangyayari ng lahat. Ito ba? Ang sabi nga niya sa Mark 16:11, 17. Mark 17:11. Mark 16. Sige po. Puntahan po natin sa Mark 16 sa New Testament po yan. Mark 16:17. 11. Ang mga- Mark 16:11 or 17? 17 po. Okay. Amen. And these signs will follow those who believe. In my name, they will cast out demons. They will speak with new tongues. Ano po? Ano po? Ayan. Ang mga tandang ito'y tataglangan ng mga mananampalataya sa paggamit ng aking pangalan ay magpapalaya sila ng mga demonyo. Ano po? Magsasariyan sila sa mga bagong hita. Naranasan nyo na po mga pabuhan natin. Ayan. Ang mga tandang ito'y tataglangan ng mga mananampalataya Pasensya na sa po. paggamit ng Wala. aking pangalan ay magpapalaya Ba't sila ng mga demonyo. Ano po? Nagawa na po ba natin Ayan. mga mananampalataya, mga believer, Sorry po. follower of Christ, na magpagaling sa sakit? At magawa na po ba natin na magpalayas ng mga nasasapian ng mga nasasamang nasasapian ng nasasamang, ano bang tawag dito? Yung mga nasasapian ng masamang, yung mga demonyo, ano po, nanghirap yun. Nagawa na po ba natin yan? Minsan niya may dito si Brother Patrick. Isa siyang may sakit pero sabi niya, yung may sakit na yun, kahit matindi na yung sakit niya, yan. Pero ang saya niya. Bakit po? Ano yung pananampalataya? Nag-hallelujah siya. Ano po? Andun dapat kasi tayo mismo nire-review natin. Pinapanalangin natin. Ang kagalingan. Lalo kapag nanghihina tayo spiritual. In the name of Jesus, palalayasin natin ang mga bagay na nilalagay na kaawit dito sa spiritual natin. Ano po? Pinapapasok ay rebuke pang pumapasok ka lang yung temptation, nararamdaman na natin. I rebuke in the name of Jesus. Palayasin na natin. Tayo po mismo. Confess. Ipanalangin natin. Katulad ng mga mananampalatayang ito na sila'y napuspos sa banal na Espiritu. Andun yung paniniwala nila at pagtitiwala nila sa Diyos. Naghanap sila, nag-seek, nag-pray sa pangalan ni Kristo. Naniniwala sila na sila ipalalayain at makatutulungan sila. Ano po? Kapag itinaas daw ng Diyos ang ating pananampalataya, makakatiyak daw tayo, nasasamaan tayo at gagabayan ng ating Panginoon. Naalala ko po noon, isang naranasan po ng yung asawa ko po, ako ay isa po lagi kong tinetestimony nung ako po ay nag-encounter. Sabi ko, Lord, 3 days po encounter to God.
Sabi ko, Lord, aalis ako dito na na magiging one vision kami ng asawa. Dahil ang asawa ko po isang hapon, napakahirap i-reach out, napakahirap na iiba, na mag-iba ng kanyang, ng kanyang pag-iisip, na magkaroon kami ng one vision, one spirit. Napakahirap kong akayin na mag-iba siya ng paniniwala. Pero salamat sa Diyos, iniwan ko po yung salitang yon. Ang panalangin ko sa Panginoon nung last day namin sa Encounter of God, Lord, aalis ako dito. Pangahawang ko sa pangalan ng Kristo. Naniniwala ako. Ibinigay ko sa kamay ng Diyos na siya ang magpapabago ng paniniwala ng asawa ko. At dumating po yung time na yun. Sa pangalan ni Kristo, nagkaroon ng bagong buhay ang asawa ko. Dahil ang pananampalataya ko, ito po ay nagbibigay ng bagong buhay. Sa pangalan ni Kristo, ito ay nagpapagaling. Si Kristo, siya po ay nagpagaling ng may sakit, nagbibigay ng bagong buhay, nagre-restore, nire-restore niya ang mga nasa kadiliman, ang mga nahihirapan, nagbibigay comfort, nagbibigay ng hope sa mga hopeless. Si Kristo, ganun po yung nagbibigay o higit sa lahat ang salvation. Kaya yung kagilagilalas na magagawa ng Panginoon sa ating pananampalataya, mangyayari lang po yun through our faith. Kapag wala po tayong pananampalataya, hindi mangyayari mga kagilag-gilalan. Pwede ito po makikita natin yung iba kapag nagkakasakit. Kailangan huwag na po tayong ganito. Marami po na kapag nagkakasakit, saan po ang takbo? Sa mga espiritista, sa mga ng manggagamot. At kapag ang buhay niya, kailangan makita ko yung future ko. Mabago ang buhay ko, maging masaya ang buhay ko, maging masagana ang buhay ko, magpapahula siya para kung ano magiging future niya. Doon na siya nakadepende, nakadepende sa mga bagay dito. At ang tinatawag ay ang iba, Pero tayong mga mananampalataya, ipinahayag dito sa atin na kapag tayo dumating sa mga pagsubok, mga pagsubok, at pagdadaanan natin ang katulad sa Kristo, kailangan po natin lumapit po tayo sa Panginoon. Hanapin natin ang kanyang presensya at hingin natin ang kanyang gabay. Mag-trust po tayo at mag-rely sa banal na Espiritu. Manalangin po tayo. Sabi niya, ang pinaka-powerful prayer, the foremost prayer in the Bible, ay, Lord, have mercy on me. Yung pong hingin natin, mag-beg tayo. Hingi tayo ng tulong sa taas. Lord, have mercy on me. Hindi ko kaya itong sitwasyon ko. Yung relationship na nawawasak, ma-restore yan kung tayo nagtitiwala sa Panginoon. Yung financial problem, ipagkakalubi ng Diyos kung tayo ay iniuuna natin ng Panginoon. Diba? Inayos mo ng yung financial problem. Talagang kailangan sabi mo, Lord, makalaya na kami sa financial na ito. Ngunit hindi mo naman siya inuuna. Ang inuuna mo ang mga bagay dito sa mundo. Kailangan unahin natin para makita natin yung wonder works ng Panginoon sa buhay natin. Unahin mo ako, para makita mo yung kagilagilala sa kapangyarihan ng pagkilos ko sa buhay mo. Ipagkatiwala mo sa akin kung ano yung iyong pinagdadaan mo. Ang iyong karamdaman, sa pangalan ko, umingi ka ng tulong. Ito po yung pinahayag sa atin dito sa gawa ko, na katulad ng ginawa ng mga apostol. Mapangyayari ang lahat sa mga taong nagtitiwala sa Diyos. Sabi nga, walang imposible sa Diyos sa mga taong sumasampalataya sa Kanya. At sabi nga niya sa awit 77, sa awit 77:14, ikaw ay Diyos na gumagawa ng mga kagilag-gilala. Iyong ipinakikilala ang kalakasan mo sa gitna ng mga tao at tayo po yung gagamitin natin po. Tayo mga sumasampalataya. Siya ang gagawa ng kagilag-gilala. Bibigyan niya tayo ng kapangyarihan na makapagpagaling, bibigyan niya tayo ng kapangyarihan. Dahil ang magagawa, yung mga sumasampalataya, kapag tayo sumasampalataya at nagtiwala at inactivate natin ng faith natin, nanalangin tayo sa pangalan ni Kristo, ang lahat ng ating hihilingin ay napangyayari. Kung ito po, yung faith natin, i-activate natin. Kahayin natin yun. Pag tayo may sakit ang ating mga anak, dahil ang magagawa doon
nagagawa ni Kristo. Nakasulat po sa Mark 16:17, 18, at saka sa John 14:12, na magagawa ni Kristo ay magagawa daw po natin. Na magtiwala po tayo sa Diyos. Walang imposible sa mga taong nagtitiwala at sumasampalataya sa Diyos. Amen po. At ang pagtaas po, dahil ang paghingi po natin ng tulong sa Diyos, nakatubende tayo sa kapangyarihan ng Panginoon. Ano po, dahil ang pagtaas natin ng kamay, ito po ay nagpapakita ng kapangyarihan. Ano po, pag itinaas ng Panginoon ng Panginoon, ang kanyang kamay sa atin, nagpapakita ng kapangyarihan, ng kataas-taasan niya, at ng protection at gabay, at pagpapala sa atin. Pag inulat niya sa atin ang kanyang kamay. Kaya, seek and pray and trust in God and activate our faith. Araw-araw po yan. Sa lahat ng pagsubok natin, araw-araw may pagdadaanan natin tayo. At kailangan, lagi natin hanapin ng Panginoon sa problema ito. Hindi, huwag tayong gumawa ng sarili natin paraan para hayaan natin makakilos ang Diyos. Sa buhay natin, kapag tayo ay gumawa ng paraan at hindi natin mag-inuna ang Diyos, hindi natin makita ang kanyang pagkilos, ang kamanghamanghang magagawa niya sa pagsubok na yun sa buhay natin. Opo, naranasan ko po at talagang salamat sa Diyos bilang isang mananampalataya at magpapatuloy ako sa paniniwalang ito. At tulungan tayo ng Diyos, maaring ang bawat isa nakakaranas. Until now, nararanasan po yung kamangamanghang at kagulagulalan na pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Yung araw-araw, binabago tayo ng Diyos. Isa po itong wonder works ni God na hindi natin kayang mabago ang sarili natin, ang ating pag-iisip, ang ating puso. Tanging Diyos lamang ang makakapagpabago po nito. Ang magmahal tayo at magpatawad na imposible sa isang tao na pwedeng magbigay ng pagpapatawad. Lagi pong, posible po na ang Diyos lamang po makapagbigay nito. Kaya salamat sa banal na Espiritu, siya lamang po ang kayang magbigay sa atin ng kakayanan na ito para po maibigay natin sa tao ang pagmamahal na yun at pagpapatawad sa kapwa natin. Amen po, purihan sa salita ng Diyos. At salamat sa presensya niya at sa kapangyarihan at pagmamahal na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Salamat po sa banal na Espiritu na patuloy na nagagabay sa atin. Kaya wag po natin kalilimutan na may banal na Espiritu na iniwan ang Panginoon para maggabay sa atin at tutulungan din tayo. Kasi time na tayo nanghihina, na tayo nalulungkot, na tayo ay halos hindi na natin kayang bumangon. Siya ang tutulong sa atin para magbigay lakas at ma-restore muli ang mga pusong ng ginataang katawang espiritual na nanghihina. Amen po. Rin po ang salita ng Diyos. Amen! Hallelujah! Palakpakan natin ang presensya ng banal na Espiritu at ang paggamit niya. Hallelujah! Ayan, si Chang Emily, handang-handa na. Madilim pa sa kanila? Madilim pa rin po ba? Amen! Hallelujah! Purihin ang Diyos. Thank you so much, banal na Espiritu. Sino po ang napuspos ng banal na Espiritu at napuspos ng talagang na-encourage ngayong umaga? Amen! Hallelujah! Ayan, nawala sa akin. Pasensya na po. Umikot kayong lahat sa akin. Habang kayo'y umiikot sa akin, ayan. Ayan, nag-restore na. Umaga na pala kila Chang. Kala ko gabi pa rin. Kala ko nasa ibang bansa ka. Ayan, napakabuti po ng Panginoon. Grabe. Ayan. Salamat Ate Lily sa iyong ibinahagi ngayong umaga. It really challenge us. Naramdaman niyo po ba ang challenge ng Panginoon sa bawat isa? Naramdaman po ba natin na tayo ay china-challenge ng Panginoon? Di po ba? Napakarami ng verses na ina-share sa atin ng Panginoon sa umagang ito. Grabe. Lahat ito ay lahat ay paghayo. Lahat ay pag-encourage. Tayo ay pinalalakas ng loob ng Panginoon. My children, my works and wonders are ready for you to experience. Tanong sa atin, can we still experience them? Yes.
That indeed is the sign na dapat nating maranasan at iparana sa ibang tao if we are really a disciple of God. Bakit hindi natin nagagawa? Ano po ba ang hadlang? Lack of faith? Or merong faith? Lack of action. Amen? Sabi po dito, habang iyong inuunat, di po ba? Habang iyong inuunat, while you are stretching your hands. Naalala niyo po yung 10 kitongin? While they were walking, showing themselves to the priest. Kasi nga po, di ba? Kailangan nilang ipakita ang sarili nila sa priest na sila yung magaling na, hindi wala na silang ketong para matanggap uli sila sa kanilang bayan. Pero sabi nila, hindi pa kami magaling. Pero ano sabi ni Jesus? Show yourselves to the priest. Napakasimple lang ni Jesus magsalita, ano po? Na ang hirap arukin, na gusto mo makipagtalo, subalit all you have to do is to obey. Wala tayong magagawa dahil alam niya ang ginagawa niya at sinasabi niya. But, parang sabi mo, but look at me. My skins are rotten, di ba? Nabubulok na ng aking balat dahil sa ketong. And you want me to show myself to the priest? Show yourself to the priest. Pero, show yourselves to the priest. Diba? At saka hindi na siya paulit-ulit, isa lang. Tayo, pero, paano? Diba? Dami natin mga WH question. Why? Diba? What? What will happen if we show to our priest na ganito kami? How are we going to present ourselves like this? Diba? Pero ano sabi ni Jesus? Show yourselves to the priest. Ganito rin po ang sinasabi sa atin ngayon. Habang iyong inuunat. It means it requires action, mga kapatid. We have all the, yung mga sermon, yung mga pagtuturo, na ipahayag na sa atin, natutunan na natin, nabasa na natin, narinig na natin. What's lacking? Action. Sabi nga po kahapon, anong Sabado, nabanggit sa atin ni Sweet Mary, it's a verb. Ano po ba ang definition ng verb? Verb is an action word. Go, run. Diba? It's an action word. It commands us to do something. Hindi po siya adverb. Adverb describe things. So, dinidescribe natin kung anong ginagawa. Hindi po yon. God says, go and make disciple. God says, pray. Di po ba? Lahat yan ay mga action words. Pero anong ginagawa natin? Ginagawa nating ano po? Ginagawa nating, ano na nga yun? Hyperbolic. Parang expression lang, di ba? Hindi po. Parang ginagawa nating hyperbolic expression na si God lang ang kaya niyang gumawa nun. No, it was commanded us to do. We are asked to do it. Yung huling shinare po ni Ate Liling verse, Mark 16. Pag binasa niyo po yon sa verse 14, ano ang title niya? The Great Commission. Basahin ko po sa verse 14 ha. Later, he appeared to the 11. Tandaan niyo po, 11 na lang ang disipulo niya, wala na si Judas. As they sat at the table, and he rebuked their unbelief and hardness of heart. Imagine niyo po yan ha. Nabuhay na nito si Jesucristo. Kasama na niya ang mga disipulo. Imagine niyo yan, 3.5 years almost kasama nila si Jesucristo. They witnessed, they saw with their eyes, own eyes, the wonders, the miracles, the power of Jesus, His might. Pero, ano ang sinabi ni Jesus dito? He rebuked their unbelief. Kaya po huwag kang mag-alala. Kung hanggang ngayon, nagda-doubt ka pa rin, may unbelief ka pa rin, hindi mo magawang maniwala. At ano pa ang nirebuke niya? Hardness of heart. Kaya po mga kapatid, we belong. We are the same. Maging mga disipulo noon, sila pa nga witness nila, naranasan nila, nakita nila. Pero still, they have the unbelief. And they have the hardness of their heart. Because they did not believe those who had seen Him after He had risen. Una na po dyan si Thomas. But after
na nakita niya, he became the faithful Thomas. Siya pa nga ang pumunta sa India para magbahagi ng salita ng Diyos. Di po ba? Bago niya ibinigay ang Great Commission. And he said to them in verse 15, go. Ayan po, no? Sabi niya, go into all the world and preach the gospel to every creature. Sa lahat pong nilalang. Kaya anuman niyang nilalang na nasa harapan mo, masamang espiritu ito palayasin mo. 'Di ba? Creature pa rin yan. Ang Diyos pa rin na naglalang sa kanya. Siya lang ang nagbago ng kanyang paniniwala. 'Di po ba? Sa verse 16, he who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. Amen? And verse 17, so hindi po natin obligasyon kung maniwala sila o hindi. Obligasyon lang natin is magpahayag. Di po ba? And it's up to them if they want to be condemned. And these signs will follow those who believe. Ano po ang sign? Sa mga naniwala, taas ang mga kamay o magpuso ang mga naniwala sa Panginoon. Ano po ang sabi niya? In my name. Sa pangalan niya. Amen. Hallelujah. May malakas ang loob na nagpuso. Amen. Hallelujah. They are courageous to show their faith. Amen. They will speak new tongues. Yes, isa lang po ito sa mga sign. Hindi ibig sabihin na hindi ka nag-speaking tongues, hindi na rin. Isa lang po ito sa mga tongues. They will take up serpents. Sino pa mga ahas nyo? Hindi yung kaibigan yung inahas. Hindi po yun. Okay? Kaaway po ha. Kaaway. Alam niyo po ang serpents, ang sinisimbolo niya palagi is evil. Okay? So, hindi po yung kaibigan yung ng ahas. Okay? And that character must vanish also, of course. And if they drink any deadly, nangyari na po yan kay Pablo. Lahat sila, di po ba after shipwreck? Naalala niyo po yon? Nakita nila, nako, kaya pala ganito, no? Hindi talagang ang cast out by God, hindi daw makakaligtas. Kahit pa nagtatangka siyang tumakas, nag-uusap-usap sila. Imagine mo, pati yung ating barko nasira. Dahil doon siya nakasakay. Ayan, tingnan mo. Kahit na nakaligtas siya sa barko, iinom siya. May ahas doon, kakagatin siya. Alam niyo po, hindi siya namatay. Di po ba? Hindi man niya ininom, he was stung or bitten by the deadly animal, po. Hindi siya namatay, hindi siya hinihintay ng mga taong mangisay, Sorry, na-fail ang kanilang expectation. He didn't. And it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick and they will recover. Isa po ito sa mga signs, mga kapatid. Paano mo malalaman na totoo ito sa buhay mo kung hindi mo ginagawa? Ang unang reaksyon mo, ikaw na sis, ikaw na. Di ba parang, ikaw na. Parang si Eva. Siya ang binigay mo sa akin, di ba? Siya, tinuro niya agad si Taning, So talagang blame shifting o kaya naman, pagpasa sa iba. Ano po? Ikaw na, kaya mo yan. Kala mo ini-encourage, Yung yun naman, hindi niya alam, tinatanggalan niya ng chance niya yung sarili niya to experience what God promised, delegated, entrusted to us. Ano po? Sabi dito sa verse 13 ng Gawa 4, habang iyong inuunat ang iyong kamay upang magpagaling at ginagawa ang mga tanda at mga kababalaghan sa pamamagitan ng iyong banal na lingkod na si Jesus. Amen? Mga kapatid, it requires action. We need to stretch out our hands and go to that place. Kailangan po nating puntahan kung sino nangangailangan. Lay hands. At ang Diyos po, ang magpapagaling. Sa pamamagitan daw po ng iyong banal, parang may, amen. Sa pamamagitan daw po ng iyong banal na lingkod na
si Jesus. Amen? So it requires action, mga kapatid. We need to stretch out our hands. We need to go there and really perform what's asked us to do. Kung ano po yung hiningi sa atin na ating gawin. Kaya mga kapatid, it's time. Now that we are being encouraged, we are called, we are sent, ano po? Gusto mo bang maranasan ito, mga kapatid? Alam ko po, nais natin itong maranasan. Hindi lang po para makakita ng wow wonders. Kung hindi, nais natin silang gumaling. Nais natin silang makaranas din ng kabutihan, ng pag-ibig ng Diyos. Amen po. Let's care enough. Let's love more. And let's pray for them. Let's pray for our faith na tunay nga pong magamit ito ng Panginoon. Ito na ang panahon. Kung hindi ngayon, kailan pa? Kung hindi ngayon, hindi mo madidiscover yung gift mo hanggat hindi mo ina-apply yan. Kaya mga kapatid, it's time. It's time. After po ng Pentecost, after kahapon, eksakto, timing na timing po. We received yesterday, we remembered yesterday, the presence, yung pag-descend ng Holy Spirit, di ba? Although it's only remembering, it always reminds us. It's a good start. Ngayon, Lunes, ito ang pinag-uusapan natin. Hinahayo tayo ng Panginoon. Try it and never give up. Ay, anak ako ng Diyos. Anak ako ng Diyos. Naniwala ako. At sabi dito, sino daw ang naniwala? They will receive signs. These signs follow those who believe. So, isa sa mga signs na to, magagawa ko, makakamtan ko. First, you have to desire it. If you don't desire it, hindi ito mabibigay sa'yo. Sabi nga, kahit sa puso mo lang, God will give you the desires of your heart. So, heart desire po, number 1, kailangan yan. Hindi, number 2 pala. Kasi number 1 is you need to believe. At alam ko po, lahat tayo believer. We are Christians. We are follower. We are disciples. Kaya, na-commit na po natin. Nagawa na natin yung first. Pangalawa na lang po, we need to do it. Action. It requires action, mga kapatid. After that, after practice, makikita na natin ang resulta. Una mong pinag-pray, fail. Pangalawa, pangatlo, pang-apat, never give up. Wag na wag ka lang pong iinom ng lason kasi hindi ito tamang kapamaraanan. Sabi nga po, do not test your God. Hindi po ganun. Ang tinetest natin yung faith natin kung kaya natin magtiwala sa Panginoon. Na by just laying hands, kayang pagalingin ng Panginoon ang mga kapatiran natin na may sakit. Hindi po natin tinetest ang power ni God. Ang tinetest natin yung faith natin. Kasi nga, sabi ni God, always, di ba, nababasa natin sa Biblia, your faith has healed you. Because ang kapangyarihan ng Panginoon, it's there. Available for us to use. Mga anak ng Diyos, mga naniniwala, faith, kailangan po nating i-activate. Paano po yung activate? Lagi natin naririnig, activate your faith. Ibig po sabihin yon, kumilos tayo. Gawin natin, sabihin natin. It doesn't require a lot of words. Ano po ang sabi ni Pedro? Wala kaming pilak. Wala kaming maibibigay sa'yo. Gold and silver, we don't have. But we have. What we have is yung kapangyarihan ng Diyos. So then, rise up and walk. Grabe, napakasimple. That's how big His faith is. Grabe po, no? At sinabi mong, iba naman yung bumangon ka na nga, late na. Hindi talaga bumabangon, no? Kahit ilang tunog na ng alarm, ayaw pa rin bumangon. Ano po? Sinasamantala ang oras, sinasamantala, mahal na mahal ang katawan. Ano po? Let's change our mindset. Let's repent. Ngayon po, sabay-sabay tayong lumapit ngayon sa Panginoon dahil walang exempted. Wala pong exempted. Lahat po tayo nagkulang sa pananampalataya dahil wala pa rin po sa atin dito nagte-testimony na nagsabing, I prayed and that person received healing at once. Amen? Or sa iba naman, praise God, nakaranas na sila.
isa pong testimony ko, hindi ako nag-pray. I was prayed upon. Laid. Hindi pa po yun lay hands by phone. Sa hindi po nakakaalam or nakarinig na nabanggit ni Ate Lily nung nakaraan, almost a week. 1 week po. Talagang ano po, no? Ang sakit ng ulo ko. Grabe. Hindi lang po halata. Nakangiti lang ako dito. Na ang sakit ng ulo ko, na parang lalo na yung left side ng aking likod, back of my head, para siyang pinipress. Akala ko po nung isang araw, mapuputukan ako ng ugat dito, one afternoon. I thought, talagang, siguro Friday night yun. Nakala ko mapuputukan ako ng ugat dito. Grabe yung pagka-press niya. Sabi ko, God, ano man ito? Nag-relax ako, I trust in you. Sabi ko nga God, ano man ito? Anyways, basta po, no? Nung dumating na yung nung Thursday, sabi ko, God, ano tong nararamdaman ko? After po ng natin, ng Thursday, ng morning devo natin, tumawag ako kay Pastor. Sabi ko, Pastor, hindi ako makakapunta dyan kasi masakit ang ulo ko for a week na. Alam niyo po, automatic talaga si Pastor. Ganun ba? Pag-pray natin, ang bilis talaga. So by phone, he prayed for me. Grabe po. Grabe ang faith ni Pastor. Nanghiram ako ng faith niya kasi hindi kinaya ng faith ko. Mahirap talaga pag ikaw nakakaramdam, po. Hindi kinaya ng faith ko. So nanghiram ako ng faith ni Pastor. Alam niyo po, nung linggo tinanong niya ako kahapon, hindi na po. Kasi minsan kahit hindi masakit ulo mo, pero when I shake it, ang bigat. Alam po yun minsan nararamdaman nyo yun, di ba? Hindi masakit, pero parang may daladala ka sa ulo mo na mabigat. And praise God, hindi ko na po naranasan yun. Sabado, nagpa-check up pa kami ni Ate Lily. And the doctor said, you're perfectly healthy. Grabe. Nakakatuwa. Ano po? Even my blood pressure, akala ko, low blood, di ba? Nabanggit ko nung Sabado. Tama ba? Kailan ko ba nabanggit yun? Sabado yata ng gabi. Ayun. Grabe po, ganong kumilos ang Panginoon. Saan po? Sa mga taong may pananampalataya. So, minsan po pag ako'y nananalangin, ang sinasabi ko din, hindi ako nagtitiwala sa faith ko, Jesus, I will use your faith. Ibig sabihin talagang hindi pa ako ganun nagtitiwala sa faith ko kay God. Sa healing niya, pagdating sa healing niya, po? Because I pray. Nagda-doubt pa rin ako sa sarili ko. When I pray, Jesus, I'll use your faith. Nangihiram talaga ako ng faith niya para makapagpagaling kapag ako ay nagpipray. And sometimes it happens, sometimes it's not. Po? Kaya mga kapatid, kahit ako po, talagang I'm being challenged by the Lord today. Go for it. You know you have the power. It's not because of you. It's because of Jesus. All you have to do is believe. Amen, mga kapatid. Tayo po ay mag-repent sa oras na ito. Sama-sama po tayo, mga kapatid, na lumapit sa Panginoon at humingi sa Kanya ng kalakasan ng pagtitiwala. Amen po. Tayo po ay manalangin, Ama naming Diyos na nasa langit. Hindi ka po umakyat sa langit at iniwan kaming empty-handed. You promised us, and you really fulfilled your promise. Kung anong lumabas sa bibig mo, iyo itong ginaganap. Wala kang pinangako na hindi mo tinupad. May mga verses kaming pinaniwalaan, may mga verses kaming nararanasan. Subalit mas maraming verse, maraming promises, hindi pa rin namin nararanasan. God, we repent, O God. We repent of our unbelief, our doubtful hearts, O God. We say we're believer, but we cannot believe all of the things that you've said. We said that we have faith in you, but we cannot trust you 100%. God, we rebuke ourselves, O God. Nire-rebuke namin and we cast away all the doubtful hearts, O God, that we have. Yung mga ingratitude namin na attitude, Panginoon. Ungrateful attitude, O God. We rebuke it. Tanggalin niyo po ito, Panginoon.
Open the eyes of our heart, O God, and ang mga spiritual eyes namin. Buksan mo po ito, Panginoon. Ito po ang kulang sa amin. Hindi namin makita ang kilos mo sa buhay namin. Ang pagkilos mo sa mga mahal namin sa buhay. Buksan mo, Panginoon, at tanggalin, Panginoon, ang dumi sa aming mga mata, sa aming mga tenga, sa aming mga hardened heart, O God. Soft, make it soft, O God. Contrite spirit, O God. Make our hands, O God, pure. In Jesus' name, O Lord. We repent right now, O God, and we confess, O God, ng aming mga kahinaan, ng hindi namin kakulangan sa katapatan at paniniwala. But we repent right now. We want to start anew. A good, refresh, O God. Refresh beginning. A fresh start, O God. Maraming salamat, Panginoon, O God, sa ginamit mong kapatid namin, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu, Panginoon, na tunay na nagpapalakas sa amin, Panginoon, at nagbibigay, Panginoon, ng pag-asa, ng tiwala. Hindi namin magawang magtiwala. Siya ang nagsusuporta sa amin upang kami magtiwala. Nagda-doubt kami, Panginoon, subalit kayo nagpapatatag nito upang magawa naming maniwala. And today, we declare that everything will be changed, O Lord. Join us, O God. Walk with us. Show to us, O God, in these 24 days of God, ng aming devotion, O Lord. Hindi lamang kami ginawa mong disipulo na pinatatag, Panginoon. Ipaparanas mo sa amin, Panginoon. Patatatagan mo kami, Panginoon, at ipaparanas mo, Panginoon, ang iyong mga kababalaghan, Panginoon. Small things or big things, mararanasan namin ito. I declare in Jesus' name, through His promises, O God, isa-isa namin itong mararanasan. Ano man ang kakulangan namin, sabi nga po, walang makapaghihiwalay sa amin sa pag-ibig mo. Kagutuman man ito, salita man ito ng kapwa namin, maging ang salita namin sa sarili namin, we rebuke it. Once more, O God, linisin mo ang aming mga tahanan, ang aming area, Panginoon, sa mundong espiritual. Ano man ang mga naitanim namin doon, na mga buto, unfaithful seed, ungrateful seed, doubtful seed, O God, sa mundong espiritual. Pluck it out, O Lord. Linisin niyo po ang aming mga lugar sa mundong espiritual. Linisin niyo po ito, Panginoon. At nais naming sumunod, Panginoon, sa inyo. Nais namin, Panginoon, na maitaas ang pangalan mo. We want to glorify your name. We want to exalt your name through others, O God, because of your mighty works and wonders. Thank you so much, O God. Nandito po ang aking mga kapatiran, si Ate Lily, si Ate Ging, si Sis Maricar, O Lord. We want to see the miracle happen, O God, in our lives. And sa mga tao na nakapaligid sa amin. Sa buhay ni Sis Eden, ni Brother Paz, ni Sis Karen, Panginoon, ni Sis Cathy, O Lord. We really want to experience that in our lives, sa aming ministry, sa aming pamilya, sa aming churches, O Lord, sa aming workplace, O God. Gamitin niyo po kami, Panginoon, sa buhay ni Sis Maria, Panginoon, ni Sis Eva, ni Sis Maridel, ni Ma'am Joy, O Lord. We rebuke, O God, the spirit of the evil, O God. The spirit of evil and his evil schemes against our lives, O God. In Jesus' name, by the power of the Holy Spirit, bestow upon us. In Jesus' name, O Lord. Hallelujah. Sa buhay ni Sis Mais, ni Ate Ana, ni Sweet Mary, O God, ni Chang Emily, O Lord. We received it yesterday and we will use it every day. We will be refreshed daily, O Lord. In Jesus' name, thank you so much, Banal na Espiritu, sa iyong presensya. Thank you so much, O Lord. Thank you for the confirmation. Thank you so much by the strength and power na ipinagkatiwala mo sa amin. You know our difficulties. You know our needs. Give us the strength, O God, and courage to speak it with boldness, to claim it with boldness, O Lord. In Jesus' name, O Lord. Hallelujah. Sa aming mga asawa, mga anak, kamag-anak, kaibigan, the people you entrusted to us, ang aming mga pastor, ang aming mga leader, ang aming mga kapatiran, Panginoon, we will all together holding hands, O Lord, spiritually, proclaiming and claiming, O God,
your mighty works and wonders, O God. In Jesus' name, by the power of the Holy Spirit. Hallelujah. Ngayon palang pinasasalamatan na namin, Panginoon, ang isa-isa, countless miracles, blessings, works, and wonders na magagamit at may experience namin at may papahayag namin sa ibang tao. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus, O God. Thank you so much. Thank you so much, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Receive it. Receive it, mga kapatid. Confess it. Ikaw mismo, sabihin mo ito, I receive you, Holy Spirit. And I'm willing to be used by you. Una sa aking sarili. Susunod sa aking mga mahal sa buhay. Sa mga taong inilagay mo sa paligid ko. Use my hands, O Lord. Use our hands. In Jesus' name. As we stretch our hands, O God, proclaiming your healing, your works and wonders by the power of the name of Jesus. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name. Receive it, kapatid. Receive it and proclaim it. Hallelujah. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Nais kong ika'y maranasan. Ay, nako kapatid. Declare mo po yan. Ano man ang doubt na meron ka ngayon, cast it out. Ikaw mismo, palayasin mo yan. Hindi ikaw yan. Ang espiritu, ang masamang espiritu nagbubulong sa'yo, palayasin mo yan. When Jesus put his crown, he was crowned ng tinik. He shed his blood. Every time Jesus shed his blood, it has a meaning. So when Jesus was crowned by thorns, ibig sabihin po nun, the cursed, na nilalagay sa atin ng kaaway, yung mga negative thoughts, it was paid. Jesus suffered for that. Para wag na natin itong maranasan. So ano man ang ilalagay ng kaaway sa atin, sa ating isipan, cast it away. Hindi po in vain ang pagsuot ni Jesucristo ng crown of thorns. He shed his blood, and it means we are saved, we are paid sa ating mga masamang kaisipan. So palayasin mo po yan, yung unbelief, yung doubt na yan na nilalagay ng kaaway. We are saved at may karapatan po tayo. We are heirs, tagapagmana tayo, kaya may karapatan tayo. Don't say that it's for them, it's for us. Kasama po tayo, including tayo, dahil tayo ay ligtas at anak ng Diyos. Amen! Hallelujah! Panghawakan niyo po yan. Panghawakan natin. Amen? It's our right. Birthright natin yan. Natanggap natin yan na ating tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen po. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Alam ko po na ang bawat isa ay tumanggap. Naniniwala ako. Ilan po tayo ngayon? 16. Hallelujah. My favorite number. I was baptized October 16. First baptism ko po yan sa Manila Bay. May yellow submarine pa noon doon. Hindi pa kasing linis ngayon. Amen? Pero hindi ko po yan nakalimutan because that's the day talaga na sinabi ko na ako ay naniniwala sa iyo, Jesucristo. Amen! Thank you so much. October 16, 1991, mga kapatid. Hallelujah. Ayan po. Sino man po ang meron pang time, maraming salamat po sa pag-join muli ngayong umaga at sa pagtanggap ng biyaya ng Panginoon ngayong umaga. Hindi lang po biyaya, kapangyarihan. Ayan na, alam ko kumukulo na yan sa inyong mga puso at isipan. Nagiinit ang katawan at pinalalabas lahat yan. Hindi mo lang po nakikita sa mundong espiritual but it's happening. Talaga nagtatalsikan na yung nakikita natin, di ba, yung mga Vikings, mga ano bang tawag dyan? Yung mga bacteria, na bacteria ng evil skins natin. Ayan na, nagtatalsikan na yan, mga kapatid, sa mundong espiritual. Amen, amen po. Amen, ayan na. Nag-uunaan pa. Sabi ko sa'yo, nag-uunahan pa. Sige po, mag-unahan na. Hallelujah. Sige po, unmute ka na po, Brother Paz, nag-giveaway na si Sis Karen. Ikaw na po, Sister Karen Joy, ikaw na po. Ikaw na po muna.
Sige po. Baka makalimutan mo eh. Sige. Oh, tsaka baka maghatid ka na ng bata mamaya. Sabi niya si Janet, kumukulo-kulo pa na. Kaya po yan. Kasi, minsan kasi, naranasan niyo po ba yun? Yung pinipigilan niyo yung sarili niyo magsalita after ng devotion, sumama yung pakiramdam niyo. May ganon pa ako minsan eh. Ano ba yan? Yung imbis na ang si devil, yung i-resist mo, si Holy Spirit yung nire-resist mo. Yes! Alam niyo pa ba yan? Alam niyo pa ba yan? Yes, Ewan ko lang, ewan ko lang. Nice. Di ba sa Bible, sinasabi, resist the devil. Amen. Pero ang ginagawa mo, huwag ka na, ang akala mo si ano na yun, si ano na pala yun, sinusunod mo. Dapat, imbes na si Holy Spirit, yung susundin mo, si devil, siya yung nire-resist mo. Kaya, wag na natin, sabi nga ni David Hega, wag natin palungkutin ang banal na espiritu. Nalulungkot po siya pag ganun. Yun po, no? Kaya, minsan, kaya pala ako kasi pinapalungkot ko siya. Sinasabi, magsalita ka, tapos after ito, sasama pakiramdam mo. Yan, kasi ilan mo ako. Yun po, no? Ganun po minsan ang naranasan ko kasi iba po talaga, works and wonders of God. Yan po, no? Minsan naranasan ko po yan, yung kinakausap ako ng Panginoon. Yung isa po, sabi nga po, i-desire niyo, no? Ay isa po, sa desire ko po talaga is makahanap po ng church na malapit sa amin. So, yun nga lang, inaano ko, masaya ako doon. Masaya sa Homey Christ Church. Masaya ang pakiramdam ko sa ganung church. Ayoko umalis. Pero one time, nung nakaraan po ito, Janet, kinausap ko ako ng Panginoon. Meron dito sa likod ng bahay namin. Meron daan na nag-stop sa stoplight yung sasakyan, no? Sabi ko, nakikilos ako sa daan yan, ba't ang tuwid-tuwid? Yun, ang tuwid talaga straight po. Iliko mo nga to bigla, iliko mo nga tong sasakyan natin. Yung ano lang po, talagang in an instant kang, magdedesisyon. Di sabihin na, curious na po ako, no? Parang straight ng daan, tapos parang meron dun sa dulo. Yun po, no? Diniliko ng sasakyan nasa ako, niliko niya. Habang nagano po, no, yun po, no? Nakita po namin yung fruit, yung biwa ba yun? Biwa. Oo. Apo, before po nun, bago po nung araw nang kumuha po tayo ng biwa fruit, nangyari po yan Sabado, di ba po? Nung last na Sunday, di ba po? Di nakita po namin, sabi ng asawa ko, di ba meron to sa church? Siguro tumutubo na rin ito ngayon sa simbahan yung sa Homey Christ Church. Yung dami biwa po. fruit na yun. Di ba before yan, di ba po nung nakaraan, last namin punta is meron kumuha kami nun. Nangyari yun before Sabado. Yung sinasabi ko ngayon. Sabi ng asawa ko, di ba siguro tumutubo na yung biwa fruit na yun sa church, sa Homey Christ Church. Segundo, after namin nakita yung biwa fruit, nakita namin yung kanban na nakalagay. Sabi ko, send ko po dito yung kanban, no? Jesus is the way to the Creator. Bible. Oh. Sabi ko, wala. Sabi ng Panginoon po, kinakausap tayo ng Panginoon. Sabi niya gano'n. Tapos, nakita po namin doon sa likod ng biwa fruit na yon, merong simbahan. Wow. Dito na yun, sa likod ng bahay namin, ha? So sabi ko, Lord, ano to? Yun nga lang, hindi ko pa siya napupuntahan. Kasi nga, gusto ko doon. Gusto ko pumunta. Ayoko umalis sa Homey Christ Church. Okay. Kasi masaya ako doon. Then sabi na, di ko minsan sinasabi nyo rin, yun nga, kung pasaya sa'yo, baka yun ang sa'yo. Yung pong alam nyo po ba yung ibig sabihin? Pero kinakusap, ayan na, lapit ko sa'yo, sa likod mo. Pero ang puso ko, ayaw kong umalis. Kasi nga po, masaya po ako doon. So, minsan, nire-resist mo, pero di ko pa siya napupuntahan. Sa inyo po ba, that's the way, yung paliwanag po ninyo? Di ba parang works and wonders of God, nakita mo yung biwa fruit, symbol, marami sa church. Tapos after na, nakita mo yung kanban, Jesus is the way to Creator. Di ba parang, grabe mangusap ang Panginoon, di ba po? Yung mga ganong experiences po natin na eto, sasend ko po sa inyo. Yan po yung nakita kong kanban sa Jesus. After ng biwa fruit, nakita po ng segundo lang. Yan po ang nakita po namin. Tapos sa likod po niya. So, Lord, pero hindi ko pa sinusunod yung sinasabi po niya ng Panginoon na puntahan mo yung church. Kasi nga po, ang heart ko is, ayaw ko umalis sa Homey Christ Church. Pero alam ko, hindi ko po alam, hindi ako makapag, ang desisyon, no? Hindi ko siya napupuntahan po talaga. So, ang po ninyo? Yung paliwanag po ninyo na gusto ko po ng tulong po ninyo na
ano po ba yung paliwanag yung ganun pong experience? Di ba? Isa po yan eh. Ba't ba't talaga pinupush talaga ako ng Panginoon, puntahan mo yung daanan? Kasi straight eh. Straight po yung daan. So, hindi ko kasabihin mo sa asawa mo. Tapos nakita po niya yun, tapos yung puno. So, grabe ang Panginoon. Kinakausap po tayo niyan sa mga ganung pangyayari sa buhay po natin. No? Yung works, may gagamitin siyang puno, may gagamitin siyang, yung mga ganun po, kahit ang nakikita po natin, simple ano lang yan. God is talking to us sa mga ganun pong pangyayari. At pag po natin minsan i-resist, no, ang devil, no, ang devil, i-resist po natin, kundi, huwag po natin palungkutin ang power po ng Banal na Espiritu. Yun nga po, after ng Pentecost, na iniwan po sa atin ni Jesus Christ, the Holy Spirit, yung tutulong po sa atin to see what is the unseen. No? The unseen, yung hindi nakikita, yung laban nating spiritual. Kaya, salamat at patuloy lang po tayo manalangin sa bawat isa kasi tayo lahat po talaga kagaya ni Tomas. Marami po talaga hindi maniniwala kung ano nga po ba yan, yung mga nakapaligid po sa atin, hindi yan sila maniniwala kung hindi natin ma-experience yung himala ng Panginoon. No? Gagamitin po tayo ng Panginoon. Lalo pa sa mga unbelievers, yung buhay po natin ang gagamitin ng Panginoon. Totoo yang pinaniniwalaan ni Karen. Totoo yang pinaniniwalaan ni Janet. Totoo yan. Sila po gagamitin po to see His works and wonders sa ibang tao, sa buhay po natin makita. Yun po, salamat po. At Amen. sa Diyos po natin parehan. God bless Amen, po, sir. amen. Hallelujah, praise God, sis Karen. One thing lang po na, na malaman natin yan kung, di ba nililid ka ng Holy Spirit? So, check nyo po kung kung anong church yan at tingnan natin. Kasi kung Japanese, pero ang galing no, English ang nakalagay. Wow, sis Karen, baka ito na. Pero, tingnan mo yung church, kung anong pangalan ng church para ma-search natin. Kung anong faith nila, kung anong klaseng church sila. Pag na-search natin kung okay yung church na yan, one time, puntahan mo para malaman mo. Di po ba? Pero tingnan natin, katulad nung una kong nakita, di ba? They're good church, but they don't practice, di ba? The Holy Spirit. So, number 1, ang Holy Spirit. Yan ang kailangan natin, ang laban natin, mundong spiritual, di ba? Pero, ayan. Tingnan natin kung kung okay yan church na yan. At grabe, nasa likod bahay nyo lang, Ilang taong ka nang nakatira dyan, di ba? Pero, salamat sa leading ng Holy Spirit. Kaya, tingnan natin, pakisend ng niya, no, ng pangalan niya, anong klaseng church yan, para maano natin, maitanong natin kay pastor kung maganda yan. Malay mo, di ba? Yan pala ang leading sa'yo ng Holy Spirit. At imagine mo, English ang nakalagay, hindi Japanese, kapatid. Opo, in Japanese, English po. Pero hindi ko pa siya napupuntahan niya po. Baka, nire-resist ko nga, baka nalulungkot nga po si Holy Spirit kasi hindi ko siya pinupuntahan pa. Hindi. Tama po ba yun? Tama po ba? Advisean niyo nga po ako. I-check mo lang muna. Check mo lang muna. Kasi as long as na may church ka naman na pinupuntahan, okay lang. Kaya lang, check mo din ito, malay mo. Kasi nasa likod bahay mo lang, ngayon mo lang nakita, di ba? At hindi lahat ng daan, nagkakaroon tayo ng interest, di ba? Ako din po minsan kapag ako may, parang biglang liliko din ako niyan. Di ba? Wala lang, naramdaman ko So, susunod lang din ako. And then, kung walang pinakita sa'yo ang Panginoon, God wants to test your obedience. Kasi minsan may isang kapatid, ginising siya ng madaling araw, 3:00, pinabangon niya, buong pamilya niya, naghintay sila sa sasakyan. Nothing happens. Pero, umalis na sila. Bumalik na sila uli sa bahay nila. Nothing happens. But, God wants to check our obedience, di ba? Kung maniniwala tayo sa Kanya by faith. Hindi natin alam kung anong mangyayari, pero sumunod lang po tayo. At yan, pinakita sa'yo ng Panginoon, visit the place, tingnan mo lang muna yung pangalan. Paki-check, paki-send po ng picture later on kapag meron ka ng time na nakita mo na siya. At papakita natin kay pastor. No? Kasi malay mo, nasa Japan. Di syempre, puro Japanese yung niya, character yung makikita natin sa site niya. Syempre, we want to make sure also, 'di ba? Na hindi kasi ang din naman ng kaaway, espiritu din siya, 'di ba? So, let's make sure that we are being led by the right spirit, 'di ba? Amen. Para walang gumugulo sa isipan.
at sa puso natin. Ayan, praise the Lord. Pero ang galing, no? Kapag alam mo na, wow, may nangyayaring, hindi kasi siya ordinary, di ba? So, alam mo na kumikilos, may pagkilos ang banal na espiritu sa'yo. And Opo. it can be Pati true. asawa ko rin po, siya mismo nagsabi, yung ganitong, yung nakita niya yung biwa fruit, tapos after ng segundo, nakita niya yung kanbal, kinakausap tayo ng Panginoon. Ala, sabi ng Panginoon, magsimba daw kayo. Kaya nagsimba kayo ng linggo. Kumuha kayo ng biwa fruits. Ang dami din namin biwa fruits na nakuha kahapon. Amen. Sige po, Sis Karen. Pakipicturean po ha. Pakisend sa amin. Opo, salamat po. Amen. At gusto Salamat. ko rin po marinig yung mga testimony yung mga ganong pangyayari na parang mangingilabot kayo, manindig yung mo sa, yung alam niyo po yun, yung ganong pakiramdam na yung mangingilabot ka dahil si Lord yun eh. Amen. Kapangyarihan niya. No? Amen. Minsan, hindi mo maarok, hindi mo nga maarok eh, yung mga ganong pakiramdam mo. Amen. At mararanasan po natin yan. It's available for us. Amen. Ayan, si Brother Paz. Sige po. Amen. Opo, no? Kung iisipin po natin, napakarami pong Christian churches sa Cebu. Di ba? Napakaraming Christian churches sa Cebu, pero bakit ba ako dito dinala ng Diyos sa pinakadulo ng mundo? Hallelujah. Opo, no? Kung, yun po ano po kasi, ano bang tawag nito? Kung saan ka dadalhin kasi ng Panginoon, no? Saan ka dadalhin ng Panginoon, alam niya kung saan ka lalago. Yun. At yan, Sister Karen Joy let us test dapat mong puntahan muna. Dapat mong mapuntahan at malaman kasi kung picture, yun lang, hindi mo pa alam kung tama yung sinabi ni Sister Mary Chris. I-check mo ang mission and vision ng church. I-check mo ang core values nila, no? Yun, para malaman mo kung ano ba yung pinaniniwalaan nila. At lalong-lalo na yung nagtuturo ba sila ng Banal na Espiritu, no? Ng Holy Spirit, no? Kung sila ba'y naniniwala sa Holy Spirit. Kasi napaka-importante po nun, no? Balik po tayo sa topic, no? Ang topic po is about healing. I think healing kasi hindi ko na-umpisahan, no? Salamat, Sister Lily. Brother Paz, ang tema natin ngayon is Works and Wonders of God. Yes, the works and wonders of God. At isa doon ang healing. Amen. Diba? Amen, opo, no? So, marami pong tinuturo sa atin sa Biblia about the works and wonders of God, particularly in healing, no? Una po is, kapag tayo ay nangangailangan ng kagalingan, no? An example po dito is yung babaeng nagdurugo, no? Na talagang pinagaling siya ng Diyos dahil sa paglapit niya. Mahawakan ko lang sa Mark yan Mark chapter 5 yan Hindi ko lang alam kung ano yung verse, no? Pero kahit alam na ng Diyos na siya yun, alam na ng Panginoon na siya yung nag-touch, pero palingon-lingon pa siya, no? Sino ba ang humawak sa akin? Sino ang humipo sa akin damit? Palingon-lingon siya. Sabi ng mga apostles, mga disciples, nagtutulak ka ng mga tao, tapos magtatanong ka ngayon kung sino ang humipo. Patuloy pa rin na naghahanap ang Panginoon. And then, the woman finally approached him. Nagsabi siya, nag-confess siya. Ako po yun. No? So, ano ang sabi ng ating Panginoon, no? Daughter, your faith has healed you. Sabi niya, be free from your sufferings. Pinalaya ka na sa iyong mga paghihirap. Why? Ano ang sabi? Ang very important to Your faith has healed you. Kailangan kasi muna nating ma-activate ang faith natin bago tayo makatanggap ng kagalingan. Imposible na nagpe-pray tayo ng kagalingan pero wala tayong pananampalataya. Hindi mo matatanggap ang kagalingan. And then, yan po, no, yung direct natin na pagpapagamot. Direct natin na pagpapagaling na hinihingi natin sa ating Panginoon. That is direct. Meron namang indirect, no? Yung nagpe-pray tayo para sa kagalingan ng isa. Marami ding beses yan, no? Yung, sino ba yun? Yung soldier yata, no? Yung soldier, yung officer na hindi ako karapat-dapat. Sabihin mo lang, kapag sinabi ko sa aking mga kawal na gawin mo yan, ginagawa nila yan. Ako po naniniwala na kung gagawin mo yan, gagaling din po ang aking kasambahay yata yun, no? At yung oras na yun, nung sinabi ng Panginoon, magaling na siya.
Pag uwi niya, anong oras, gumaling? Ganitong oras. Kaya, ang faith, ang faith talaga natin, ang isa pang example is, yung Canaanite woman, na kahit wala doon ang anak niya, no? Kung sinabi niya, sa Matthew 15, no? Sabi niya, Lord, tulungan mo ako. Ang aking anak nagdurusa, sinapian ng masamang espiritu. No? Wala doon ang anak niya, pero naniwala siya. Lumapit siya sa Diyos para sa kagalingan ng anak niya, ng isang tao. Even us, pwede tayo lumapit sa Diyos for the healing of our brothers and sisters, for the healing sa ating mga mahal sa buhay. No? Pwede tayo lumapit sa Kanya. Ano ang sabi ng Panginoon sa Kanya? Marami pang obstacles na dinaanan niya. Hindi siya sinagot. Meron pang sinabi na hindi ako para sa inyo, no? Pero ang sabi niya, lalo siyang lumapit at lumuhod pa siya, no? Kahit mga mumuma na nalalaglag sa mesa ng mga amo ay kinakain ng aso, sabi niya, no? Ano ang sabi ng Panginoon? Kay laki ng iyong pananampalataya. Ngayon din matutupad ang iyong hinihiling. So ibig sabihin, healing, no? Kahit napakalayo, kahit nasa Amerika, nasa Japan, kapag tayo ay nanalangin para sa isa't isa, at kapag tayo ay nananampalataya para sa kagalingan, magkakaroon ng kagalingan. And third is yung laying of hands, yung example ni Sister Janet kanina, na yung pinatayo niya, I don't have silver nor gold, but kung ano ang meron kami, yun ang ibibigay namin sa iyo. Yun ang kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo na magpagaling. Rise up and walk. Meron pong ganun. So, yung tatlong examples na yan, no? Na kahit tayo ay nasa malayo, kapag tayo ay lumapit sa Diyos para sa kagalingan ng kapatid, kapag tayo ay nanampalataya, no? Hindi alam ng kapatid natin na pinapanalangin natin siya eh. Hindi alam ng anak ng Canaanite woman na nananalangin ang nanay niya para sa kanya. Pero gumaling siya agad. Nagpapagaling ang Diyos. Amen. Sa pamamagitan lapang ng pananampalataya natin. Our faith, we need our faith to be activated para magkaroon ng kagalingan ang mga nangangailangan ng kagalingan. We need to pray, we need action nga no? Action. Kailangan natin kumilos eh. Ano yung mga nakikita nating pagkilos sa mga pinagaling? Una, yung babae talagang nagsumikap siya na matouch niya ang cloak, no? Ang laylayan ng damit. Nagsumikap siya, na pinilit niyang makarating doon at mahawakan ang laylayan ng damit. Ganon din po tayo, marami pong obstacles, marami pong harang, maraming hadlang ang gagawin ng kaaway upang hindi matupad, upang hindi mo magawa ang nililid sa iyo ng banal na espiritu. Hawakan mo ang laylayan. Marami po ang mga instances, maraming mga sitwasyon na maaaring i-hinder po tayo upang hindi tayo makalapit sa Panginoon. Pero kapag tayo ay nagpupursige, persistent po tayo, consistent po tayo, nagpapatuloy po tayo, no? Na alam natin na tanging yun lang ang paraan para sa ating kagalingan, magkakaroon po ng kagalingan sapagkat makikita ng Diyos na tayo ay nananampalataya. Makikita ng Diyos na tayo ay tunay na nagtitiwala sa kagalingan na manggagaling sa Kanya. Katulad ng Canaanite woman, maraming beses na itinuturo sa atin dito no? Tulad ng Canaanite woman, no? She's been shooed away with the disciples. Umalis ka nga palisin nyo na nga yan kasi ang ingay-ingay, no? Marami pong ganun. Pero patuloy lang po tayo, lumapit tayo sa Kanya. Kasi once na nagtitiwala tayo, wala nating alisin yung pagtitiwala na yun, yung pananampalataya na yun, no? At yun ang mag-activate, yun ang mag-re-result ng kagalingan, yung faith po natin. Alam niyo po, patungkol naman po kay Sister Karen, ito lang po ma-advise ko, Sister Karen, no? It doesn't matter the distance, malayo, malapit, pero mas maganda po ang malapit, no? Maybe, kasi kapag ka malapit, madali ka makapunta, madali ka makaserve kay Lord, no? Sa community, sapagkat nasa likod lang ng bahay niyo, no? Meron po kasing, dalawa kasi, no? Meron, even in the Old Testament, meron ng tinuturo sa atin na yung, naalala niyo po, no? In the Old Testament, there were two structures being built. Sino po nakakaalam sa mga dalawang structures or dalawang construction, magnificent construction na ginawa ng tao? In the Old Testament, in the book of Genesis. Tower of Babel. Tower of Babel. Ano pa? Meron pa?
magnificent construction talaga na ginawa ng tao. Ano pa? Meron pa, Tower of Babel? Ano pa? Yung nagligtas ng isang pamilya. Ano pa yun? Magnificent construction po yun. I want you to remember. Noah's Ark. Noah's Ark, yes, amen, no? Dalawang construction. Ang isa nagtagumpay, ang isa hindi. Naalala niyo po? Tower of Babel was also made by men. Pero ginawa nila iyon dahil sa sarili nilang nais, sarili nilang kaparaanan, sarili nilang nasa. Hindi po nag-success yun. Why? Because it is not guided by the Holy Spirit. It is not guided by God. Hindi yung kaparaanan ng Diyos, kaparaanan ng tao. Ibig sabihin, no? Si Noah, even sila lang. But because it was guided by God, ito ay patungkol sa kalooban ng Diyos, nagkaroon ng kaligtasan. I hope na-get niyo po ang point ko, no? Everything na ginagawa natin kapag sa atin lang, hindi po yan magtatagumpay. The Tower of Babel, nagkaisa ang mga hari nun eh. Gagawa tayo ng tore para maabot natin ang langit. No? Napakarami nila, pero God made a way na hindi yun matutuloy. Nag-fail sila. Kahit gaano pa sila ka-powerful, gaano pa sila kadami, hindi yun natuloy because it is not the will of God. Pero yung isang pamilya na sila, Noah lang, no? Nagtagumpay yun. So, katulad din sa atin ngayon, no? Sa sarili nating kaparaanan, let us pray, let us ask for discernment, no? Lord, bakit mo pinakita sa akin to? No? So we need to take action. Kailangan natin pumunta ron, kailangan natin puntahan, kailangan natin malaman. At alam niyo po, kung kalooban ng Diyos, napakaganda po, no? Kasi hindi niyo expected yun eh. Nadaanan niyo lang. And then, una, nagpakita ng yung fruit, and then yung pero you need to go inside. You need to mararamdaman mo yun, Sister Karen Joy. Pagka nandun ka na, mararamdaman mo yun doon kapag ikaw ay kasi, di ba, ayaw ng Diyos na mapapahamak tayo, ayaw ng Diyos na mapapalayo tayo. So pagdating mo doon, instantly, I pray, no? Instantly yan. Mararamdaman mo na ito ay bahay ng Diyos. Na dito ako lalago. Ako nga no? Sino ba mag-i-expect na dito ako dadala? Na dito ako dadalhin ng Diyos? Ang dami pong churches sa Cebu City, no? Marami pong churches sa Cebu City. Ewan ko ba kung bakit hindi ako humakbang doon papunta sa Mabolo? Bakit naman hindi ako pupunta doon sa SM Seaside? Nadadaanan ko lagi ang mga churches, Christian churches doon. Nagsisigaw sila ng hallelujah, hallelujah. At tuwing naririnig ko yun, lumalayo ako kasi ayoko makakapakinig ng ganon. No? Pero dinala ako ng Diyos kahit sa napakalayo. At doon, kasi kung saan ka lalago, saan ka niya mas lalong magagamit, talagang pagpapalain ka ng Diyos para marating mo yung mga lugar na yan. Amen, yun lang po. No? Test the spirit, ask God for the discernment. No? Spiritual discernment. Napaka-importante po yung spiritual discernment kasi yan po ay kaloob ng Diyos sa atin. Hingin po natin sa Kanya. At kapag, minsan kasi meron na tayo pero hindi natin pinapractice. Napakaganda po ng iyo pong example, Sister Karen, no? Kasi nire-resist natin ang Holy Spirit. Imbes na nire-resist natin, natuwa po ako doon na marinig ko, no? Imbes na nire-resist natin ang devil, hindi natin alam, nire-resist na pala natin ang Holy Spirit. At yan po ang sabi talaga ni Pablo, no? Do not grieve the Holy Spirit kasi kaya tayo na matamlay minsan because we are grieving the Holy Spirit. Doon pala yun. Pinapalungkot natin ang banal na Espiritu. Marami po salamat. At mapagpalang umaga po sa lahat. Chang, salamat nga pala Chang, no, sa pagbisita ninyo. Alam niyo po, napakaganda po ng karanasan namin ngayong isang nakaraang linggo. Hayaan niyo po ako magpasalamat, no? Thank you, Lord, sa pagsama sa amin sa pagbiyahe. Napakasaya po ng biyahe na kahit napakalayo ng aming biniyahe, hindi namin alintana ang layo. No, nag-i-enjoy kami, nag-fellowship kami habang nagbibiyahe. Panay ang pakikwentuhan namin patungkol sa Diyos hanggang sa eto na pala tayo, sumigaw na sa Cristabel. Sabi Cristabel, uy, malapit na tayo. 16 minutes na lang. Ganun ba? Malapit na. Kasi gusto pang mag-stop over na naman for snacks or for comfort. No? Sabi Cristabel,
Ano ba, hindi kayo hindi nyo tinitingnan ang mapa. 16 minutes away na lang tayo sa ating destination. Sabi nga, ay oo nga. So ganun po, no? Hindi alintana ang pagod kapag kasama ang Diyos sa pagbibiyahe. Ganun po yun. Salamat po, Chan. At may tanong po ako sa iyo, Chan, no? Nakuha na ba ni Sister Tintin yung aking eyeglasses? When? Wayne opo, Manong. Alam niyo po na yung eyeglasses galing pa naman yung kay Sister Mary Grace, no? Hanap ako ng hanap kasi akala ko naiwan sa bahay na tinutuluyan natin. Wala doon. Sabi ko, saan kaya yung nahulog? Lord, sana nandun sa car. Nandun nga sa car. And then, sabi ko, ipadala na lang kay Pastor Alex. And then, nabasa ni Sister Tintin, sabi niya, masyadong matagal. Next week mo pa matatanggap kung halimbawa ganon. Ganito na lang. I-send mo sa akin yung exact address mo, yung contact number mo, ipapadala ko dyan through courier para makabasa ka na. Amen, hallelujah. Salamat sa mga pag-ibig ng ating mga kapatid na talagang hindi mo hiningi. Yun ang mga sinasabi natin eh. Lord, salamat. Merong mga panalangin na hindi mo binibigay, pero ang dami pong ibinibigay niyo sa akin na hindi ko hinihingi. Kailangan kasi. Opo, no? So meron tayong hinihingi specifically, hindi binibigay ni Lord. Pero mas marami ang ibinibigay ni Lord na hindi natin hinihingi. Salamat po at God bless po. Salamat po, Chan, talaga. Nag-iwan kayo ng isang napakagandang impression. Sabi nila, napakabait ng mga taga Nueva Ecija. Wow. Amen. No? Napakabait ang taga Nueva Ecija. No? Sabi nila, magkapatid ba talaga yun? Sabi ko, oo, magkapatid po yun. Bakit maputi si Chang? Hapon po kasi si Chang. Sabi ko. May lahing hapon. Amen. Tagagapan. Ay, Amen. alam mo bro, gusto na nilang pumunta ngayon dyan. Sino? Ala. Sila Lito, sila Pastora. Sabi kasi namin siyang kilala dyan, di ba? Naku, Opo. kailan kaya tayo pupunta sa Sambales? Naku, gusto nila lahat na sumama. Wow. Opo, welcome po kayo rito. Welcome po kayo rito. Welcome po Amen, kayo. amen. Amen. Salamat po sa Salamat po sa comfort ni God, sa gabay, sa kasi napakaganda po ng daloy, no? Alam niyo po, pagdating namin dito, handa na yung lunch, and then, Amen. opo, yung dinner. Talaga nagkaroon ng fellowship, no? Yung fellowship, dalawang churches nagkaroon ng fellowship. Amen. Praise God. Talaga pong napakaganda po ng daloy. Lahat po, kapag hiningi natin sa Diyos ang lahat, magiging po yan, harmonious po. Pagkakaloob. Amen. Amen. Amen, Thank you amen. po. Thank you. Amen. Hallelujah. Ayan, nandiyan na si Chang. Mag-share daw po si Chang sa Ako, works and meron wonders po konti. of the Holy Kaya, Spirit. doon po kasi ipapabahagi ko rin po, no? Pumunta kami kay Danilo, bro. Danilo, kay Danglod. Kami nila, Pastor, doon ang namin, tungo nung Sabado nung hapon. Birthday pa pala niya kahapon. Kaya ang daming tao. Ang daming nag-iinuman, gano'n, umuulan pa, pero hindi naging hadlang yung mga taong mga nag-iinuman kasi nagdatingan yung mga kapatid niya galing ng Balerno. Ito ang magandang ipinahayag talaga ni Pastor. Halip po kayo at makinig po kayo ng salita ng Panginoon. Amen. Kahit na andun kami sa isang tabi ng sapa, doon sa inuman nila, napaka po, hindi ito naging hadlang kahit uulan, hihinto. Sabi nga po, ala po kami masisilungan doon pero hindi po namin alintana ang ganun. Nakita naman po ni Brother Pas ang lugar na yon. Talagang walang masisilungan. Nasa tabi lang po kami ng sapa. Pero si Pastor po, ang ibinahagi niya po dito, kasi po lumpo po yun. Lumpo talaga. Lumpo. Sa binasa niyo po na niyo po, Sister Janet, yung pinagalingan isang lumpo. Yung po ang aming sa Gawa 3 hanggang 10 po. Ako po kasi nagbasa nito doon kaya natatandaan ko po. Wala pong maibahagi po si Pedro at Juan na gintot pilak. Pero po ang binahagi po nila ang kagalingan ng lumpong namamalimos sa templo. Yung po
napakalaki po talaga ng sa buhay po natin talaga pag ang daming pinagaling po talaga ng ating Panginoon sa tulong po ng mga disipulo niya, mga apostol, di po ba? Sabi nga po dito sa 3, yung nga pong sabi nga po, wala akong maibahaging gintot tilak, pero ang ibabahagi ko sa iyo ang yung kagalingan, sabi nga po, no? Kaya praise God po sa ang dami pang naniniwala ka po talaga, nananampalataya ka, gagaling ka po dahil sa buhay po natin araw-araw, ako rin po may karanasan din po. Ay, yung ibabahagi ko po muna yung pong lalaking lumpo po na yung pinuntahan po namin, isa po itong masamang tao. Oh. Masamang tao po ito talaga. Nagbebenta po ito sila pong mag-anak, mga anak niya. Mga basugolero po sila. Lalo na po yung mga anak niya. Nagbebenta po ito ng mga pinagbabawal na gamot. Ito pong mga tao na ito. Mayabang pa po siya. Mayabang pa po siya nung hindi pa po siya nalulumpo. Pero alam pong nangyari, lang po siya, napaupo lang po siya. Tapos hindi na po siya nakalakad. Nagkasakit na po siya. Na rin po siya. Ilang taon na rin po, 3 years, ganun po yata. Ganun po. Kaya sabi nga po namin, nag-uusap po kami ni Ate Buena, sana aminin niya sa sarili niya na na ako po'y makasalanan, na ganun po, na binigyan pa po siya ng pagkakataon magbago po ba. Kasi po masyadong po siyang mayabang, talagang po sila, walang matularan po ang kanila pong mga kayabangan. Wala naman po silang mga pinag-aralan. Pero ang yabang po nila, marami po silang binubugbog, yung mga anak niya po. Tapos, mga nagnanakaw po sila, ganun pong mga trabaho po nila. Kaya siguro po, ang Panginoon, pinalo po siya na gagawin kitang ganito. Kaya, nag-church naman na po sila. Amen. Yun po, madalang naman po, madalang, pero pumapasok na po sila dito sa church. Pagaya po nung Sabado, nadalaw po nga namin siya, birthday, pinag-pray po namin siya na, yun nga po, sana, binigyan po ng Bible po to ni Brother Paz. Yun po, para may mabasa po siya. Habang, yun nga po, doon po nga po siya, nasa wheelchair. Pero ngayon po, malaki na po ang kanyang, nakakalakad-lakad na po siya. Hindi na po siya nagtutungkod masyado. Kaya, sabi po namin, talaga pag napakasama mo, pag once na inano ka ng Panginoon, walang imposible po talaga sa buhay po ng mga tao. Kaya panalangin nga po namin na ihingi niya po ng kapatawaran yung mga kasalanan po niya. At aminin niya po na siya po ay makasalanan. Ganun po ang namin sa kanya noon na nawa, dumaloy naman po sana ang Espiritu ng Panginoon sa kanila pong pamamahay o sa kanilang mga tahanan o sa kanyang pamilya. Kaya praise God po, pag talaga tayo ay nasa Panginoon, walang imposible. Pag ikaw ay nananampalataya po talaga, lumalapit ka, nagpapakumbaba, aminin mo ang mga nagdawa mong kasalanan, i-confess mo po yun, upang yung nga pong puso mo malinis, yun nga po, sabi nga po, at sa akin din po noon ay nangyari din po, humina po ang pananampalataya ko po noon, nasa kamarin po ako noon. Nalukmok din po ako, hindi na po ako lumabas ng bahay. Nung pong sabi may sakit po ako sa bato, sa kidney, sa tagiliran, sumasakit po. Pinuntahan po ako ng aming pastora. Sabi, ang hina naman ng pananampalataya mo, sis, sabi. Doon po parang nagising po ako noon. Parang po ako. Wow. Namulat po ako na, ay oo nga, bakit ba nakalimutan ko ako may Panginoon na tagapagpagaling sa buhay. Amen. Sa mga tao. Opo, talaga po. Kaya po ako excuse me po, nauwi po rito sa Nueva Ecija, gawa po noon na nagkasakit po ako, ganun po. Halos. May tina ka? Ala na. Kaya gawa ng
Nauwi po kami rito, gawa po noon na ako po ay magpapagaling po. Hanggang sa hindi na po kami nakauwi. Sumunod na po si Chong dito. Sila po nung mga anak ko. Kaya andito na po kami hanggang ngayon. Na talaga pong pinapatutuo ko po yun na ganun pong nangyari. Na ako po ay nagkasakit. At inano na po ng Panginoon na ano na po si nanay. Na nandidig na po din sigurong panalangin ni nanay na unti-unti uuwi na ang kanyang mga anak. Babalik po sa amin, dito sa aming lugar. Kaya praise God po sa buhay po na pinagdaanan din po namin na masalimuot din po minsan masaya, minsan may kalungkutan. Talaga po hindi po talaga naaalis yun. Kaya gusto ko pa po uli magpabautismo rin po kasi matagal na rin po ako nagpabautismo. Hindi ko na rin po matandaan kung anong petsa. Kasing idaran mo na yung ano ko, sister, yung anak kong panganay, na edad niya po 34 na po siya. Magte-34 na po siya sa September. Kaya kayo rin po, praise God po sa buhay po ninyo, Sister Janet. Maaga po kayo nakakilala sa Panginoon po talaga. Amen. Tunay na pag ginamit ka po talaga ng Panginoon, walang imposible kahit saan man kayo naroon. Kahit nasa makasalanan ka pa, kahit ano pa ang buhay mo, pag na ano ka ng Panginoon, napasok sa iyong puso, walang imposible po talaga. Ang gusto nga po niya yung yung gumugulong sa kalasingan, makasalanan, sugarol. Pag po nalapit po sa Panginoon po, kagaya po ni Pablo, makasalanan po niya. Pero nung nakakilala po niya si Panginoon, talaga naman lubos-lubos po niyang pinagkatiwala talaga ang kanyang buhay. Sabi niyo nga po nabanggit niyo po kanina, yung nga po sa karagatan, yun, ilang araw po sila doon, natuklaw ng ahas, yun po, totoo po yun sa Bible po talagang kasaysayan po ni Apostol Paul po talaga, na ganun pong nangyari. Maraming po talaga, nabago po talaga siya ng Panginoon. Ganon din po sa buhay po natin, makasalanan po tayo. Hindi naman po natin, na tayo hindi nagkakasala. Totoo po na ako po ay nagkakasala rin po. Kami pong lahat dito na nagkakasala, pero hihingi po tayo ng kapatawaran sa Panginoon. At lubos-lubos naman po niya tinatanggap po tayo ng buong puso. Kaya huwag na po natin ulitin kung ganun po na napapatawad na po tayo. Huwag naman po paulit-ulit na tayo po nagkakasala dahil binigyan na po tayo ng pagkakataon ng Panginoon na tayo ay kanya muling tinanggap ng dalawang kamay. Amen po. Amen. Tunay nga po sa araw-araw na ganitong gawain, napakaganda po talaga na tayo po ay may ganitong gawain, nagpapalakasan, nagpapanalangin, napakalakas po ng impact po ng ating Panginoon. Dahil tayo pong lahat ay iisang puso nga po na kahit saan po tayo lugar, pero ang presensya po ng Panginoon ay andun po sa ating lahat. Kaya malaman po tayo bukas, ngayon, kung saan tayo naroon, andun po ang presensya ng Panginoon. Sabi nga po, kahapon po hindi ko po maayos pong aking naibahagi. Nasa gawa ay Galatia po, Galatia 6:9 po. Ito po kasi ang namin dito huwag kang magsawa sa paggawa ng mabuti. Yun po ang po ni ate yun Yun po ang inano po ni Brother Pas kay ate, na huwag magsawa sa paggawa ng mabuti. Sabi nga, naka-schedule na din po ng aming pong gawain dito sa pagbabible. Meron na po. Kaya sabi namin kay Pastor Alex na aga-agahan yung kanyang pagdating para makapunta po kami ng maaga sa aming pag-i-evangelize. Doon po kami ngayon nag-aano sa pag-i-evangelize. Bagamat na umuulan, maraming hadlang, na ang mga tao ay marami na namang gawain, lumulusong, pero sa pag-i-evangelize para makapabahagi po kami ng salita ng Panginoon. Yun na po ang aming magiging ministry po ng aking kapatid na kaming dalawa. Ay ala na po si Brother Paz, kaya kami na lang po kung may pagkakataon po na kami si Chong Bitoy po meron po kami sasakyan, ay mas mabuti po na si Pastor nga po na makilala po siya ng mga tao po na
napuntahan po namin. Kaya papakilala po namin na siya po ang amin ngayong pastor. Kaya Amen. salamat po sa buhay po. Nagpapasalamat po talaga kami sa mainit na pagtanggap talaga sa amin po sa napakababait po talaga. Sa amin po siguro parang sabik po sila sa pagdalaw po ng ibang mga kapatiran. Kaya president po sa mga buhay po nila talagang ikinuwento ni ate. Walang sa pagkukwento, pati po yung kanyang anak na halos para kaming nasa restaurant na pati tubig po namin binibigay po. Sinasalinan po yung mga baso po namin. Kaya kaya nainggit po talaga po yung mga kapatiran po namin dito, lalo na ng mga kapatid namin. Nainggit kasi sinasama namin sila, hindi sila nagsumama at wala nga pong driver nga rin po. Kaya praise God po sa pag-iingat niya po sa amin na nakauwi po kami ng matiwasay. Sabi nga po, naligaw-ligaw pa kami bro. Si Chong Bitoy, doon sa Rosales. Naikot-ikot kami, nakadalawang balik kami, kaya kami nagtagal. Tapos, yung bibilihan naming isda, yung swal, di ba? May bilihan na isda. Nalampas na naman kami, bro. Hindi nga ako natutulog para ako makita ko yung bilihan ng isda. Nalampas na naman po kami. Kaya ang nangyari po, doon kami napunta sa Dagupan. Doon kami namili ng mga isda, kaya praise God po, nakalibot. Dumating po kami rito 2:00 ng hapon. At least tanghali pa. Maliwanag Hindi pa. namin nakita. Oh? At least maliwanag pa. Opo. Talagang naligaw pa po kami. Meron na nga po kaming waste Inanuhan po kami ni brother yung cellphone ko, kaya hindi po ako nakapag-join nun. Inanuhan po siya ng waste si Bichong Bitoy para hindi maligaw. Naligaw kami sa Rosales, paikot-ikot. Tapos doon sa Dagupan, ang traffic, talaga naman sa palengke. Walang ang init. Kaya praise God po, talagang namang pag gusto mo talagang tumuhurun sa pupuntahan mo, talagang matutuwa ka rin po, Kaya dumating po kami rito, awa na po ng Diyos, 2:00 po ng hapon. Bro, tapos nagkagawain po kami ng 5:00. Kaya praise God po, na susunod, alam po namin na ang papasalubong na rin po namin sa mga member po namin doon. Kaya sabi ko kay Pastora, ang dalhin natin doon, Pastora, yung doon, sibuyas, luya, bawang. Yan ang kanilang kailangan doon. Hindi nila kailangan ng isda, ng karne, dahil sila nag-aalaga na ng baboy. Kaya marami ng mga baboy at isda doon ang kailangan na lang natin, ng pangrikado nila. Dahil mahal daw po doon. Kaya Yes. praise God po, Amen. Nakakatawa po talaga na magbahagi. Parang walang kang Tunay na yun si brother. Saan ka na bro? Nasa highway na siya. Amen. Amen. Si Amen. Pastor Vicky, naglalako na po ng paninda. Anong tinda niya? Isda. Ang galing, nakakatuwa. Amen. Amen. Salamat sa pag-iingat. Kayo dito mga kapatid. Lahat tayo invited. Lahat po kayo invited din dito para magsama-sama din tayo. Maranasan nyo din po yung... Posible talaga. Kaya si ate gusto na rin kumuha ng passport Wow! Talaga naman. Tuloy na ang November, Mimi Ana. Meron na po kasi siyang birth certificate. Ako rin po meron na rin po. Nahuli po kami late. Kaya katatanda na wala pang birth certificate. Po. Pero at least, Nagkuhanan po kami. ngayon, nagkuhanan na kayo ng birth certificate. Nagkaroon ng birth. Meron na po kami. Kaya kukuha muna siya ng lisensya daw. Lisensya. Andito si bro kung kumuha siya ng mga requirements niya. Kaya praise God po talaga. Alam Ayan. posible kahit babae, kailangan din kumilos. Hindi. Yes. Posible. Kasi wala na Yes. silang lalaki sa bahay. Ate Kaya, Lily, mm, driver's Opo. license. Driver's Opo. license, Ate Lily. Opo. At bro, si Brother Robin mo nag-church doon sa Kamarin. Kaya praise God po, Amen. Kaya, Nakapag-usap na din po sila about sa child dedication ni Brother Alvin sa anak niya. So, hindi lang po si Brother Robin ang nakapagsamba doon, pati po si Brother Alvin at saka yung pamilya niya. Yung mga kasama niya na dating
dating tumutugtog ng rock band, ngayon na ay tutugtog na sila ng worship song. Wow, Praise God. ang galing. Praise God, praise Kasi God. nakakakilabot yung itsura nila, bro, kasi puro tato. Wow. mahaba. Sister. Mahaba. Wow. Ang buhok. Yun. Nakista po sila, May mga pati tattoo nga dito po sa leeg. yung anak ko rin po, nagpahaba ng buhok, may hikaw sila, pero wala naman po siyang mga tato-tato. Wala. Talagang para po silang mga mga adik-adik. Amen. Sa akin nayakot Huwag ka daw matakot kay Sis Mary. Ay, wala na sa akin yon. Wala na, yung kapitbahay ko nga sa kamarin kukulang na lang yung mata, walang tattoo Pero noon, natatakot po talaga ako sa tatuan. Opo, totoo po yun. Bakit baka ako, kapitbahay ko rito sa kamarin, puro tato. Naku, siguro to, pusakal na kriminal. Yung po pala, mabait. Mabait po pala. Amen, Mabait po pala, amen. sir. Kaya Lalo, huwag po di tayo mga titingin sa kaanyuan ng tao, kundi sa kalooban po talaga. yes, sabi nga po. Ano po yung pusakal? Ano po yun? Ano yung pusakal? Oh, Tagalog na Tagalog yun. Tao, sister. Yung pong magnanakaw, yung pong mamamatay tao, yung po yung Kriminal. Kriminal. Criminal. Opo, Criminal water. nakulong po siya. Sa Nakulong din po siya. Sa amin din po, pusakal. Pusakal din po. Pusakal po talaga siya. Tulisan. Talagang Tulisan. Opo, ganun po. Parang yung po bang nakulong po siya ng ilang taon. Kaya nagkaroon po siguro ng tato. Nakapatay po yata siya. Hindi po ba pusang kalye? Hindi po ba pusang kalye? Pusakal. Opo, pusang kalye. Pusa, napaka-yuway nun. Mahina lang yun. Opo. Pusa yun Talagang yung mata na lang po yung walang tato Kaya praise God po nun, nagbago po. Kaya praise po natin tingnan sa kaanuan. Tsaka i-share ko lang yung kay Brother Danlog, no? Kay Brother Danlog. Opo. Dati po kasi yung dating manggagamit, dating nagbebenta, and then nalumpo, bigla na lang po talaga nalumpo. Babangon na siya, siguro babalik pagbangon niya sa umaga, siguro lalakad na siya para kung ano yung gagawin niya, routine niya sa araw-araw, bigla na lang siyang hindi makatayo, no? Talagang nagkaroon ng At ganoon din po tayo, no? Dati basagulero, kaya nga isa nga po yan sa dahilan kung bakit pinipigilan nila ako tiyang dati na huwag kang pumunta dun sa mga ganitong oras kasi yung mga anak nila basagulero, nagiinuman, walang kinikilala, walang nire-respeto, kahit pari pa yan. Kaya yun, isa yun sa dahilan na hindi ako pumupunta doon, hindi ko inaaraw-araw kasi nga ganun daw. No? Opo. Pero alam niyo po, gagamit kasi ang Diyos ng mga pamamaraan, gagamit ang Diyos ng kagaya ng sinabi mo Chan, no, yung patotoo mo na nagkasakit ka sa bato, yung He will not only renew your life, He will also redirect your life. Ang ganda na may sarili na kayong bahay sa kamarin, pero pinauwi ka dyan, no? Dahil nga dyan. Opo. Kasi nakikita ng Diyos kung saan kanya mas lalong magagamit, no? Magagamit kanya dyan magagamit kanya for the advancement of His kingdom. At ngayon po si Brother Danlog ay talagang andun na yung pananampalataya niya. Hindi man niya na-confess sa atin yung mga kasalanan niya, pero ako po ay naniniwala na yun po ay kinumpisal niya na sa Diyos. Kasi nagkaroon na siya ng pananampalataya, nagkaroon na siya ng paniniwala na may Diyos. Tungkol po dyan sa basagulero, no, meron pa akong ibabahagi sa inyo. Tungkol doon sa kwento ko na kinatsyang, meron po isang pastor na napakabait po. Isang pastor na napakabatid-puno, macho, matangkad, no? Talaga malaki ang katawan. Walang parang si Samson sa laki, sa lakas. Pero napaka-amo niya po, napaka-meek niya, napakabait. At doon po sa lugar nila ay wala pong gaano magtatrabaho. So ang ginawa niya po ay nagsasaing siya ng saging. Naglalaga siya ng saging. Nilalagay niya sa nigo. Ano ba yung nigo? Yung basta, yung sa ulo, ilalako niya sa daan. Saging, sumisigaw siya, saging. Ano ba? Bilao. Nilalagay niya sa bilao, and then nililibot niya, nilalako niya sa daan. Sumisigaw siya, saging. Ang daming basagulero doon, ang daming mga lasenggo. Kinukutya siya.
iniinsulto siya. No? Napakalaking tao, nagbebenta na saging. Halika nga rito. Yan. Pero talagang meron siyang pagpipigil sa sarili. No? Alam niyo po, nung siya kinutyan, nung siya inusulto ng mga nagiinuman, ng mga maliliit, mapapayat. Mga adik siguro yun. Ang laki niyang tao. Hindi talaga siya lumaban. Hindi siya nagpakita ng kanyang strength para puksain sila. No? Talagang lumapit siya ba pag kumbaba, hinayaan niya lang insultuhin siya. Ginanon yung bilao niya, nahulog yung mga saging. Mga nilagang saging na hilaw. Inaapak-apakan yung saging niya. Kung tayo po yun, no? Siguro ano na yung masabi natin. Alam niyo po, ang ginawa niya, pinulot niya isa-isa ang mga inaapakang saging. Ibinenta niya pa rin. Nagtaka kayo, ibinenta? Bakit paano niya ibinenta? Alam niyo po, no? Hindi na saging ang kanya sinisigaw. Sabi niya, linupak, 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 linupak. Napakabait po. Merong pagpipigil sa sarili. Ayaw ng gulo. No? Joke po yun. Nilupak. Joke po yun. Talaga naman, no? Kasi, Kala ni, ni, Nilupak. Kanina, nung hindi pa siya ininsulto, saging. Ininsulto, inapak-apakan yung paninda niya. Talagang wasak na wasak yung mga saging niya. Pinulot niya isa-isa, inilagay sa bilao. bininta ulit. Tininda niya ulit. Ha? Paano niya? Ano yung tininda? Iba na ang sigaw niya. Nilupak. Pabihira. Marami pong salamat. Amen. yan ang sabotong yan, Tito. Amen. Ayan, may sasabihin daw yata si Ate Lily. Salamat, Brother Paz. Oy, naka-violet na si Chang. Oh, Ate Lily, naka-black ka na. Kami naka-violet. Ayan. Uniform po ako. Kapo. Ito po, Chang, ang uniform namin. Kapo. Ayan. Chang, na-miss ka namin kahapon. Ginamit pala yung cellphone niya para sa Waze kahapon. Ayan. Pero salamat sa Panginoon sa ligtas ninyo pong biyahe at napakagandang testimony. At sa fellowship ay tunay nga pong si Brother Paz ay maraming kwento sa inyo na nagpaligaya sa bawat isa. Katulad ng kwento niya ngayon. Ayan. Amen po mga kapatid. Maraming salamat. Magpaalam lang po ako sa live. Maraming salamat po sa aking mga kapatid na sinamahan kami sa live at manunood pa. Thank you so much po. God bless you po. Samahan niyo po kami sa 24 days na ating pag-aaralan about sa mighty works and wonders of God. Amen. Ayan po. Maraming salamat. Have a blessed day. Kita-kits po mamayang gabi.